Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 28 hanggang 34. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sigurado ka bang gusto mong isulat ko ang 20 Thunder Flame inscriptions? Napakunot ang noo ni Alvin nang makita niya ang tambak ng mga materyales na inihanda ng maliit na taba. Pakiramdam niya ay medyo sobra. Oo, boss. Ang ulo ng maliit na mataba ay tumango tulad ng isang sisiw na tumutusok sa kanin, pagkatapos ay nagtanong, "Boss, mayroon bang anumang mga problema?" "Walang problema." Umiling si Alvin. Pagkatapos ay sinabi niya, "Gusto ko lang sabihin sa iyo na hindi mo magagamit ang Thunder Flame inscription sa sinuman maliban kay Maki, o kung hindi, hindi magtatagal para matanto ng lahat na gumamit ka ng inscription sa kanya. Kung gagamitin mo lang ito kay Maki, kahit na paulit-ulit itong mangyari, hindi niya ito maipaliwanag dahil walang maniniwala sa kanya." "Oo, tama ka. Bakit hindi ko naisip iyon?" Tinamaan ng maliit na mataba ang kanyang sarili sa ulo, pagkatapos ay nagsisisi siyang sinabi, "Pusta ako kapag ginamit ko ang Thunder Flame inscription kay Maki ng ilang beses pa, hindi na siya mangangahas na saktan ako muli." "Boss, hindi ba mauubos ang natitirang materyales?" Walang pakialam na sinabi ni Alvin, "Itago ang mga natitirang materyales, kakailanganin mo ang mga ito. Ang unang inscription na ituturo ko sa iyo ay ang Thunder Flame inscription." "Salamat, boss, maraming salamat." Isang malawak na ngiti ang sumilay sa mukha ng munting mataba. Bigla, napansin niyang ibinuka ni Alvin ang kanyang kamay patungo sa kanya. Naguguluhan na nagtanong ang mataba, "Boss, ano ang ibig mong sabihin dyan?" "Bayaran sa pagtuturo." Tinitigan ni Alvin ang maliit na mataba habang galit niyang sinabi ito. Oo, halos nakalimutan ko." Ang maliit na mataba ay tumawa ng palihim habang dumukot sa kanyang bulsa, nag-alis ng isang stack ng pilak na perang papel, at ipinasa ito kay Alvin. "Boss, matagal ko nang inihanda ito. Ito ang 1,000 pilak. Ito ang tuition fee para sa susunod na buwan." Inilahad ni Alvin ang kanyang kamay at kinuha ito mula sa kanya, pagkatapos ay tumango siya. "Simula bukas, hahanapin kita sa iyong lugar pagkatapos ng tanghalian. Sa loob ng kalahating oras araw-araw, tuturuan kita sa abot ng aking makakaya. Kung ano ang matututuhan mo ay nakasalalay sa iyo." "Salamat, boss. Kung gayon hindi na kita iistorbahin pa." Malapad ang ngiti ng maliit na mataba habang tumalikod at masayang umalis. Pagkatapos mabilis na timbangin ang 1,000 pilak sa kanyang mga singil, ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay kumulubot sa isang bahagyang ngiti. "Ang bawat sentimo ay mahalaga. Kailangan kong mangolekta ng marami hanggat kaya ko, dahil sa hinaharap, hindi mahalaga kung ito ay pagpino ng gamot, paggawa ng armas, o mga inscription, lahat sila ay mga hukay na walang kalaliman." Simula sa susunod na araw, maglalaan si Alvin ng kalahating oras mula sa kanyang schedule upang pumunta sa bahay ni Dan pagkatapos ng tanghalian. Sa simula, naramdaman ni Fifth Elder Thomas na kakaiba ito. Ngunit matapos makita ang kanyang anak at si Alvin na naging mabuting magkaibigan, masaya siyang nangyari ito. Bagaman, nitong mga nakaraang araw, lagi siyang nakakarinig ng mga kakaibang tunog na nagmumula sa silid ng kanyang anak. Palakpak. Biglang tumunog ulit ang ingay. Umiling si Thomas at lumabas ng courtyard. Sa silid, hinampas ng gwapong binata na may hugis espada ang mga kilay at mabituing mata ang maliit na mataba sa kanyang ulo. "Paano ka magiging tanga? Sabi ko naman sa'yo hindi pwedeng paghalo ang violet gold sand at scorching grass powder, pero hindi mo pa rin maalala." "Boss, huwag mo na akong patulan. Kapag nagpatuloy ka, lalo akong magiging tanga." Hinaplos ng maliit na mataba ang kanyang ulo. May mali sa ekspresyon ng mukha niya. "Bakit ako pumayag na turuan ka ng inscription technique? Ikaw ay isang blockhead. Sinasabi ko sa iyo ngayon, kung wala kang anumang improvement sa buwang ito, kahit gaano pa karaming pilak ang ibigay mo sa akin, hindi na kita tuturuan sa susunod na buwan dahil ayaw kong sayangin ang oras ko." Ang kabataan ay may ekspresyon ng pagkabigo. Mapait na ngumiti ang maliit na mataba. "Boss, huwag kang mag-alala. Magsusumikap ako at hindi ka pababayaan.
Sana magawa mo ang sinabi mo. Natapos ang kalahating oras, kaya oras na para umalis ako. Babalik ako bukas. Sana mag-improve ka ng kaunti. Nakasimangot na lumabas ng kwarto ang binata at umalis. Makalipas ang kalahating buwan. Ang liwayway, ang martial arts practice hall ng pamilya Lysander ay puno ng ingay at kaguluhan. Ang natipon na mga alagad ng pamilya Lysander ay pawang mga kabataan at dalaga. Ang lahat ng kanilang mga talakayan ay umiikot sa bunsong anak ng pangalawang elder, si Maki, at ang anak ng fifth elder, si Dan. Sa pagkakataong ito si Maki ang nagkusa na hamanin si Dan. Mukhang tapos na siyang gumaling. Sinabi ni Maki na natalo lang siya kay Dan dahil may sakit siya. Siguro kung totoo ito. Kung matalo siyang muli kay Dan, dapat ay isang kasinungalingan. Yeah, I think so too. Hindi naman pwedeng nagkataon lang na may sakit siya, di ba? Matagal nang dumating si Maki at nakatayo sa gitna ng martial arts practice hall. Nang marinig niya ang mga usapan sa paligid, mas lalong naging pangit ang mukha niya. Hindi siya pinayagan ng kanyang ama na ipalaganap ang usapin tungkol sa Thunder Flame Pill, kaya maaari lamang niyang gamitin ang dahilan ng pagkakasakit. Pero hindi niya inaasahan na maraming tao ang magdududa sa kanya. Akala ba talaga nila hindi siya katapat ni Dan? Dan, sa pagkakataong ito, ihiga din kita sa kama sa loob ng kalahating buwan. Galit na sabi ni Maki habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Dumating na si Dan. Biglang lumingon ang mga kabataan at dalagang nakapalibot sa martial arts practice hall para tumingin sa malayo. Sa di kalayuan, isang perpektong mag-asawa ang lumakad sa harap, habang ang isang bahagyang kaawa-awang maliit na mataba ay sumunod sa kanilang likuran na parang isang alipin. Ang munting alipin ang eksaktong pangunahing bida ngayon, si Dan. Narinig kong kinilala ni Dan si Alvin bilang kanyang boss. Ang pagkilala sa isang disipulo na may ibang apelyido bilang kanyang amo, isang kahihiyan sa pamilya Lysander. So what if isa siyang alagad na may ibang apelyido? Kung nakuha mo na ang mga bola, ulitin mo ang sinabi mo ng malakas. Do you dare? You don't dare? Right. If you don't dare, then don't talk big. Tama. Kahit na si Alvin ay isang disipulo na may ibang apelyido, binigyan niya ng karangalan ng aming pamilyang Lysander. Ang pamilyang Fade ay inilagay sa nakakahiyang sitwasyon ng maraming beses niya. Matatapos na bukas ang 3 months period. I wonder kung bibisita ba talaga si Alvin sa pamilyang Fade. Habang hawak ni Alvin ang kamay ni Kelly, naririnig niya ang talakayan tungkol sa kanya mula sa malayo. Sa lahat ng ito, tinawanan lang niya ito. Napatingin tuloy siya sa maliit na mataba sa likod niya. Huwag mo siyang masyadong saktan ngayon. Hayaan siyang umatras pagkatapos niyang maunawaan na hindi siya mananalo kung hindi ay makikipagtalo ang pangalawang elder sa iyong ama kahit na siya ay napakamapagmahal. Huwag mong pahirapan ang iyong ama, naiintindihan mo ba? Nagmamadaling tumango ang munting mataba. Sa mundong ito, ang taong higit niyang hinahangaan ay si Alvin. Nang mapansin nilang dumating ang tatlo, nagbukas ng landas ang mga disipulo ng pamilya Lysander. Hinawakan ni Alvin ang kamay ni Kelly habang nakatayo sila sa harapan. Ang maliit na mataba naman ay naglakad palabas at pumasok sa arena. Nakangiti siya ng malapad habang nakatingin kay Maki. Maki, gumaling ka na ba? Ang bilis mong gumaling. Dan, ngayon ay hugasan ko ang kahihiyan na ibinigay mo sa akin kalahating buwan na ang nakalipas. Matingkad na pula ang mukha ni Maki. Ang galit na pinigilan niya sa loob ng kalahating buwan ay sa wakas ay sumambulat. Huwag kang mag-alala, sinabi sa akin ng aking amo na huwag kang saktan ng husto sa pagkakataong ito. Tumawa ng palihim si Dan. Ang kanyang ekspresyon ay tila nakakainis at lubhang kasuklam-suklam. Nililigawan mo si kamatayan. Nanlamig ang mga tingin ni Maki, ang kanyang mga binti, na matagal nang nag-iipon ng enerhiya, ay nanginginig, at siya ay lumipad palabas na parang mabangis na tigre patungo kay Dan. Ang pinagkadalubhasaan na middle grade yellow rank martial skill na Fierce Tiger Fist ay naisakatuparan, sumasabog kay Dan. Mabangis na kamao ng tigre. Nang makita ang eksenang ito, nanliit ang mga mata ni Alvin. Naalala niya na ang bunsong anak ng 7th elder na si Xavier ay gumamit din ng Fierce Tiger Fist. Gayunpaman, ang Fierce Tiger Fist ni Xavier ay mas mababa kaysa kay Maki.
Sila ay nasa ganap na magkakaibang antas. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng unang yugto at mastery. Nagagawa lamang ng mga kasanayan sa militar ang kanilang tunay na lakas kapag nilinang sa karunungan. Gumalaw si Dan, direktang gumalaw upang harangin ang welga. Hindi man lang siya gumamit ng anumang martial arts. Casual lang niyang inilabas ang kanyang kamao patungo sa kamao ni Maki. Sa isang iglap, ang mga sulok ng kanyang bibig ay lumukot sa isang masamang ngiti at na-activate niya ang Thunder Flame inscription. Kaagad, lumitaw muli ang eksena mula kalahating buwan na ang nakalipas. Nanlamig ang buong katawan ni Maki na parang tinamaan ng kidlat. Nawala ang lakas sa kanyang mga kamao, nag-iwan lamang ng kaunting pagkawalang galaw. Hindi niya napigilan si Dan. Ping! Ang kamao ni Dan ay tumama at tumama kay Maki, na inilagay siya sa napakasakit na kalagayan na nagsimula siyang pawisan ng husto. Sinundan iyon ng sunod-sunod na kamao at sipa. Natahimik ang pamilya Lysander Martial Arts Practice Hall. Sa mga taong nakakita ng kanilang laban kalahating buwan na ang nakalipas, ang eksenang ito ay napakahawig. Kalahating buwan na ang nakalipas, si Maki ay binugbog ni Dan sa parehong paraan. Hindi, imposible. Paano ito naging posible? Matapos huminto si Dan, napansin ni Maki na ang sakit ng kulog at apoy na tumatama sa kanyang katawan ay nawala. Para siyang natulala, hindi makapaniwala na totoo ang nangyari. Kung kalahating buwan na ang nakalipas ay mabuti ang swerte ni Dan, sa pagkakataong ito ay mabuti na naman kaya ang kanyang swerte. Paano nagkaroon ng ganoong pagkakataon? Huwag mo na akong saktan mula ngayon, kung hindi, hindi na ako magsasawang pahigain ka ulit sa kama sa loob ng kalahating buwan. Nanginginig ang chubby na mukha ni Dan habang nagyayabang. Sa ilalim ng magalang na mga tingin ng mga tao sa paligid, bumalik siya sa tabi ni Alvin. Si Dan ay may nakamamanghang ngiti sa kanyang mukha. Para siyang ibang tao. Boss, nakinig ako sa iyo at nagpakita ng awa. Sa pagkakataong ito, ilang araw na lang siyang nakarete. Walang pakialam na tumango si Alvin. Hipag, mabigat ako diba? Tumingin si Dan kay Kelly habang nakangiti siya ng nakakaloko. Nang marinig kung paano siya hinarap ni Dan, agad na namula ang mukha ni Kelly. Tumigil ka na sa pagiging kampante. Sa tulong ng Thunder Flame Pill at ng 7 Treasures Body Tempering Liquid, nasa ikalimang antas ka lang ng body tempering stage ngayon. Hindi ka ba nahihiya? Binigyan ni Alvin si Dan ng masamang tingin. Dahil napilitan siyang tahimik na aprobahan si Dan bilang kanyang allipiers, nagdagdag siya ng mga materyales sa 6 Treasures Body Tempering Liquid ng mataba, pinalitan ito ng 7 Treasures Body Tempering Liquid. Siyempre, ito ay isang lihim sa pagitan niya at ni Dan. Kahit si Fifth Elder Thomas ay hindi alam. Noon lamang nalaman ni Dan na ang 6 Treasures Body Tempering Liquid ay ginawa talaga ng kanyang amo, at dahil dito ay nagsimula siyang humanga kay Alvin mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Nahihiyang napakamot sa likod ng ulo si Dan habang tumatawa ng mapait. Boss, sa tingin mo ba abnormal ang lahat tulad mo at ng sister-in-law? Kahapon, ang paglilinang ni Kelly ay sumunod sa likod ni Alvin. Tumungo siya sa ikapitong antas ng yugto ng body tempering na naging dahilan upang hindi makapagsalita si Dan. Wala siyang choice kundi humanga sa mga ito. Scram! Ikaw ang abnormal. Tinitigan ni Alvin ang maliit na mataba. Habang hawak ang kamay ni Kelly, tumalikod siya at naglakad palayo. Habang ang mga tao ay automatikong nagbukas ng landas para sa kanila, lahat ng mga titig na nakalap sa kanya ay napuno ng paggalang. Ang Alvin ng 4 na buwan na ang nakalipas ay itinuring na isang taong minamaliit ng lahat. Ngunit ngayon, sa hindi nalalaman, si Alvin ay naging isang tao na maaari lamang nilang tingnan. Ilan pa nga sa kanila ay nanghihinayang sa hindi niya pagkakasundo noong mahina pa siya. Kung mayroon sila, magagawa nilang sumunod sa tabi niya tulad ni Dan. Napaka-prestihiyoso. Boss, hintayin mo ako. Kinaladkad ang kanyang katawan na nababalot ng taba, masayang sumunod si Dan. Nang mawala ang anino ng kanilang mga figures sa paningin ng lahat, saka lang napatingin ang lahat sa taong nakahiga sa gitna ng arena. Si Maki, na may gulat na ekspresyon, ay nakatingala sa langit. Sinimulan siyang kutsain ng karamihan. Sasabihin ba ni Maki na natalo na naman siya dahil nagkasakit na naman siya?
Sa aking opinyon, noong sinabi niya na siya ay may sakit noong nakaraang buwan, ito ay ganap na isang dahilan. Tingnan mo ngayon, pinahiya niya ang kanyang sarili. Napakahiya. Ang mga sulok ng bibig ni Maki ay nagbuga ng walang magawa at mapait na tawa nang marinig niya ang pangungutya na nagmumula sa nakapaligid na mga alagad ng pamilyang Lysander. Hindi niya maintindihan kung bakit nangyayari sa kanya ang kakaibang bagay. 29. Boss, bukas ang araw na sinabi mong bibisitahin mo ang pamilyang Fade. Pupunta ka ba talaga? Sa pagbabalik mula sa martial arts practice hall, ang maliit na mataba ay may seryosong ekspresyon habang nakatingin sa mga kabataang katabi niya. Nakangiting walang pakialam ang binata. Siyempre pupunta ako. Sa mahigit 20 taon sa kanyang nakaraang buhay, palagi niyang tinutupad ang kanyang mga pangako. Hindi niya nakaugalian na bawiin ang anumang sinabi niya. Ito ay isa sa kanyang mga alituntunin nang siya ay humarap sa kanyang mga gawain. Kung babaguhin niya ito, hindi siya ang Alvin na minsang niyanig ng pangalan ang planetang Earth at ang iba't ibang bansa nito. Ang maliit na mataba ay natahimik saglit. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagtanong siya, "Boss, tiwala ka ba?" Nagkibit balikat ang binata. May ngiti sa gilid ng kanyang bibig habang sumagot, "Gusto mo ba ng katotohanan o kasinungalingan?" "Siyempre gusto ko ang katotohanan." Seryosong sabi ng munting mataba. Hindi ako 100% tiwala. Ang mga mag-aaral ng kabataan ay kumikislap habang siya ay mahinang umiling. Boss, kung wala kang tiwala, huwag kang pumunta bukas. 15 ka pa lang, kasing edad mo ng anak ni Guillermo Fade. Kung atres ka sa pakikipaglaban kay Guillermo, wala talagang mangungutya sa iyo. Isang ekspresyon ng pag-aalala ang lumitaw sa mukha ng munting mataba habang taos puso niyang sinabi ito. Dan. Biglang sabi ng binata. Yes, boss. Nagmamadaling sumagot ang munting mataba. Tandaan mo ito, bilang isang lalaki, dapat kang maging responsable. Kapag may ipinangako ka, walang dahilan para sirain mo ito. Kung hindi ako pupunta, labag ako sa puso ko, at baka tuluyan na akong maipit sa hukay na ito dahil naging duwag ako at natakot ako. Kaya, kahit wala akong 100% kumpiyansa, pupunta pa rin ako. Seryoso ang ekspresyon ng binata habang dahan-daang sinasabi ito. Ang batang babae sa tabi ng binata ay may mga mata na malinaw na parang tubig habang nakatingin sa kanya ng sentimental. Napansin niya na sa sandaling ito, mayroong isang hindi maipaliwanag na karisma na nagmumula sa kabataan. Hinahawakan nito ang mga kwerda sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Nagdulot ito ng malalim na pagkakakulong sa kanya sa mga hawak ng kanyang charismatic persona at hindi niya nagawang makawala sa holo na ipinataw nito sa kanya. Boss, hindi kita matatalo sa isang argumento. Lahat ng sinasabi mo ay laging lohikal. Ang maliit na mataba ay may mapait na ngiti, ngunit ngayon lang, kailangan mong makinig sa akin, mangyaring huwag kumilos ng basta-basta. Hindi parang hindi mo alam na si Guillermo ay wala sa katawan. Saan nanggagaling ang lahat ng kalokohang ito? Dapat alagaan mo muna ang sarili mo. Hindi mo na kailangang istorbohin ang negosyo ko. Pinutol ng kabataan ang mataba. Bahagyang nagsalubong ang hugis espada niyang kilay habang sinama ng tingin ang maliit na mataba. Napaka-big mouth talaga ng lalaking ito. Ngayon lang napagtanto ng maliit na mataba na naruroon ang batang babae. Nahihiyang ngumiti ito sa kanya. Matapos itaboy ang maliit na mataba, dinala ng kabataan ang dalaga pabalik sa looban ng kanilang tahanan. Sa sandaling ito, may bahid ng pag-aalala ang wala sa gulang at pinong mukha ng dalaga. Ang kanyang mainit at magiliw na tingin ay bumaon sa binata habang nagtanong, "Young master, wala ka ba talagang tiwala?" Bahagyang ngumiti ang binata, marahang hinawakan ang pisngi ng dalaga, na makinis na parang jade. Silly girl, I only said that I don't have 100% confidence. Don't worry. No matter what, walang mangyayari sa akin. Kahit hindi ko siya matalo, lalabas pa rin ako in one piece. I'm unwilling to leave my Kelly, after all. Nagsalubong ang hugis willow na kilay ng dalaga at baka sa kanyang maaliwalas na mga mata ang pagluha. Lumipad siya sa yakap ng binata at sa boses na tila lumuluha, sinabi niya, "Young master, kung may mangyari sa iyo. Kelly. Kelly ay hindi mabubuhay ng mag-isa.
Ang mga salita ng batang babae ay parang mabibigat na martilyo na tumatama sa puso ni Alvin. Hindi mapigilan ng puso niya ang manginig sa takot. Dahil nakaranas siya ng dalawang buhay, nasabi niya na totoo ang sinabi nito ng walang kaunting kasinungalingan. Sa sandaling ito, ang malakas na kalooban na si Alvin, na magdudugo ngunit hindi umiyak, ay talagang hindi napigilan ang kanyang mga mata na bahagyang mabasa. Habang mahigpit na niyakap ng kanyang mga kamay ang batang babae, malumanay niyang sinabi, "Babae, hindi ka ba naniniwala sa akin?" Tumango ang dalaga na parang umiiyak na dilag. Natatakot si Kelly. Natatakot na iwan ni Young Master si Kelly. Kung wala na si Young Master, wala nang saysay ang buhay ni Kelly. Mula nang iuwi siya ni Alvin at inalagaan siya na parang pamilya, nangako na siya sa kanyang puso. Sa buong buhay niya, ipinamuhay niya ito para lamang sa Young Master. Kahit na ang Young Master ay mag-asawa at manirahan balang araw at magkaroon ng sariling asawa at mga anak, siya ay tahimik pa rin sa tabi ng Young Master, handang maging isang alipin o alipin, naglilingkod sa kanya hanggang sa siya ay tumanda. Hanggang sa araw na mabugin niya ang kanyang huling hininga. Ang kanyang buhay ay para sa lalaking ito, at mabubuhay siya ng walang anumang pagsisisi. Sige, tingnan mo. Para kang maliit na panda. Tinulungan ng batang babae na paunasan ang kanyang mga luha, bahagyang ngumiti si Alvin habang sinabi niya, "Kung umuwi ang nanay ko at makita kang ganito, tiyak na iisipin niyang binyo-bully kita." Hindi naman sa hindi mo alam iyon sa puso niya, dahil ikaw ang magiging manugang niya, mas mataas ang katayuan mo kaysa sa akin, na anak niya. Young Master, grabe ka, pinagtatawanan na naman si Kelly. Nahihiyang umalis ang dalaga sa yakap ng binata, tumakbo sa kanyang silid, at isinara ang pinto sa likuran niya. Nahihiya ang babaeng iyon. Umiling si Alvin at ngumiti, pagkatapos ay naglabas ng hindi pa nakikitang katatagan ang kanyang mga mag-aaral. Para kay Kelly, para sa kanyang ina, at para sa kanyang sarili, hinding-hindi niya hahayaang may mangyari sa kanyang sarili. "Gilier, tiyak na mamamatay ka." Ang mga mag-aaral ni Alvin ay kumikislap sa malamig na liwanag, na naglalabas ng walang katapusang lamig. Ang ari-arian ng pamilya ni Lysander, ang patio ng tirahan ng Fifth Elder Thomas. Pumasok si Thomas sa kanyang bahay na may kakaibang ekspresyon. Nang mapansin niya ang anak na tulala na nakaupo doon ay hindi niya napigilan ang sarili na pabiro siyang pag-alitan. "Paano mo ito nagawa, bata? 2 beses talagang nahulog si Maki sa iyong mga kamay." Alam niya na si Maki ay nasugatan ng kanyang anak kalahating buwan na ang nakalipas, at na-curious siya kung paano ito nangyari. Nang pumunta siya para humingi ng tawad sa pangalawang elder, narinig niyang sumisigaw si Maki, may sinasabi tungkol sa side effects ng Thunder Flame Pill na biglang lumabas. Siya, na lubos na malinaw sa mga kakayahan ng kanyang anak, ay natural na naniniwala na ito ay totoo. Ngunit sa pagkakataong ito si Maki ay nagkusa na hamanin ang kanyang anak at aktwal na nasugatan muli ng kanyang anak, na naging sanhi ng kanyang paghanga. Kagagaling lang niya sa tirahan ng second elder. Sa huli, muling sinabi ni Maki na ito ang side effects ng Thunder Flame Pill muli at pinagalitan ng second elder. Habang pauwi, habang iniisip niya iyon ay parang may mali. Bagamat ang kanyang anak na magkakasunod na talunin si Maki ay nagdulot ng karangalan sa kanya, nadama niya na ang bagay na ito ay hindi kasing simple ng kung paano ito tila sa ibabaw. Dan, anong problema? Mabilis niyang napansin na ang kanyang anak ay may problemadong ekspresyon, ganap na naiiba sa pagiging kampante sa kanya noong talunin niya si Maki sa unang pagkakataon kalahating buwan na ang nakalipas. Bakit ang weird niya ngayon? Hindi ba dapat masaya siya na natalo niya si Maki? Hindi napigilan ni Thomas na magtanong, "Dan, may problema ka ba sa isip mo? Bakit ka nakasimangot?" Nang bumalik si Dan sa kanyang katinoan, nagnganga siya ng kanyang mga ngipin na parang nakagawa na siya ng malaking desisyon, pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo upang tumingin kay Thomas bago sinabi, na may seryosong ekspresyon, "Tatay, may gusto akong sabihin sa iyo. Ngunit, hindi mo maaaring ipaalam ito kay Ninth Elder, kung hindi, tiyak na hindi na ako kikilalanin ni Boss bilang kapatid." Kumunat ang noo ni Thomas. "Ano iyon? Sabihin mo sa akin." Nagmamadaling sinabi sa kanya ni Dan ang tungkol sa narinig niya mula sa pamilyang Fade kalahating buwan na ang nakalipas.
Pagkatapos tumawa ng mapait, sinabi niya, ayaw ni boss na sabihin ko kahit kanino, kaya inilihim ko ito sa lahat ng oras na ito, ngunit pupunta si boss sa pamilyang Fade bukas. Bagamat nakalusot na siya sa ikapitong antas ng yugto ng body tempering, paano siya magiging katugma ni Gilier na nakapasok na sa yugto ng core formation? Si Gilier ay nasa yugto ng core formation. Nang marinig niya ang kwento ng kanyang anak, lubos na nagbago ang mukha ni Thomas habang siya ay malakas na bumulalas, anak, nang ahas ka pang ang itago ang ganoong mahalagang bagay. Talagang napakamatapang mo. Pagkatapos kong sabihin sa patriarch, uuwi ako at tuturuan kita ng leksyon. Nang matapos siyang magsalita, nagmadali si Thomas upang makita ang patriarch. Pagkaalis ng kanyang ama, ibinaba ni Dan ang kanyang chubby na ulo at bumulong sa kanyang sarili, boss, huwag mo akong sisihin. Nag-aalala lang ako na baka may mangyari. Kahit nagalit ka o galit ka sa akin pagkatapos nito, tatanggapin ko. Sa takip silim, inutusan ni Patriarch Fredrin ang isang tao na kunin si Alvin. Ito ay dumating bilang isang sorpresa sa kanya. Sa audience hall ng pamilyang Lysander, bukod kay Fredrin, naroon si Grand Elder Hylan at Fifth Elder Thomas. Bumilis ang tibok ng puso niya nang naiintindihan niya ang nangyayari. Iundam Fatty opened his mouth for sure. Pagbati sa Patriarch, Grand Elder, at Fifth Elder. Yumuko si Alvin sa kanilang tatlo. Alvin, alam mo ba kung bakit ka namin pinatawag dito? Naningkit ang mga mata ni Fredrin habang dahan-dahan niyang itinanong ito. Tinawag ako ni Patriarch dito para sa usapin tungkol sa pagpasok ni Gilier sa core formation stage, tama ba? Alvin ay dumiretso sa punto. Anak, mayroon kang magandang likas na talento at ikaw ay matalino. Ngunit, sa bagay na ito, hindi mo ba naisip na ikaw ay walang ingat? Napabuntong hininga si Fredrin. Si Alvin ang kayamanan ng pamilya Lysander. Hanggat nandito siya, hindi matatapos ang supply ng Six Treasures body tempering liquid. Masyadong mataas ang kahalagahan ng Six Treasures body tempering liquid sa pamilya Lysander. Kasama ng Thunder Flame Pill, ang paglilinang ng mga anak ng lahat ng elder ng pamilyang Lysander ay sumusulong ng mabilis. Nauna sila sa mga nakababatang henerasyon ng pamilyang Fade at Clayton. Nakangiti si Alvin habang sinabi, Patriarch, bilang isang tunay na lalaki na nabubuhay sa mundong ito, may mga bagay na dapat kong gawin at ilang mga bagay na hindi ko dapat gawin. Ang mga bagay bukas ay isang bagay na ipinangako ko, si Alvin, sa harap ninyong lahat. Katulad ng kasabihang, ang pangako ng isang Ginoo ay nagkakahalaga ng 1,000 gintong barya, kung gusto ni Patriarch na sirain ang aking pangako, ako ay mahikayat na mabaigo sa akin. Ikaw. Malungkot na ekspresyon si Fredrin. Ang mga salita ni Alvin ay matalim, nang walang anumang pagbubukas sa kanyang argumento, na naging dahilan upang hindi talaga alam ni Fredrin kung paano siya hikayatin. Bata, hindi ka maaaring magbiro sa bagay na tulad nito. Sa kasalukuyan mong cultivation at umaasa sa iyong matuli na espada, ang pagpatay sa isang 9th level body tempering martial artist ay lubos na posible, ngunit ang isang 1st level core formation martial artist na nagtataglay ng lakas ng dalawang sinaunang mammoth ay napakahirap para sa iyo. Umaasa si Grand Elder Hylan na susuko si Alvin sa ideya na pumunta sa estate ng pamilyang Fade bukas. Salamat sa iyong pag-aalala, Grand Elder. Ang pasasalamat ay lumitaw sa mukha ni Alvin. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay nanatiling matigas gaya ng dati, walang kaunting pagbabago. Kalimutan mo na, kalimutan mo na. Matapos titigan si Alvin saglit, bumantong hininga si Hylan. Patriarch, dahil determinado ang batang ito, hayaan mo na lang siya. Grand Elder. Si Fredrin at Thomas ay parehong natulala. Salamat, Grand Elder. Si Alvin ay may ngiti sa kanyang mukha at nagpapasalamat na sumulyap kay Hylan, pagkatapos ay tumingin siya kina Fredrin at Thomas. Patriarch, Fifth Elder, bago ako pumunta sa pamilyang Fade bukas, sana ay huwag mong sabihin sa aking ina ang tungkol dito. Si Alvin ay may utang na loob sa iyo. Nang matapos siyang magsalita at magpaalam, tumalikod si Alvin at umalis, walang pigil at malaya. Grand Elder, paano ka papayag na palayain siya? Si Thomas ay may mapait na ekspresyon.
Hindi niya alam kung bakit gagawa ng ganoong desisyon si Grand Elder. Tumingin din si Fredrin kay Hylan. Ganoon din ang tanong niya. Thomas, nakita mo na ang ugali ng batang ito. Sa tingin mo ba mapipigilan natin siya? Huwag mong sabihin sa akin na gusto mong isailalim siya sa house arrest. Ito ang landas na pinili niya, at lahat ay dapat na maging responsable para sa kanilang sariling mga pagpipilian. Kahit siya ay hindi kasama. Tumayo si Hylan at naghanda na umalis. Bago siya umalis, idinagdag niya, bukas, sasama ako sa kanya. Magtatago ako sa mga anino para sa kapakanan ng pamilyang Lysander. Paano kung malagay sa panganib itong matandang mukha ko? 30. Bukang liwayway ng susunod na araw. Ang araw ng umaga ay umakyat sa silangang kalangitan habang ang lahat ng buhay sa mundo ay nagising. Kinuha ang binata ng ilang damit na kulay violet at isinuot ang kaluban ng espada na hugis sinturon. Hinawakan niya ang violet meteorite flexible sword at itinulak ito sa kaluban nito. Imposibleng matanto ng sino mang hindi nakakaalam sa isang sulyap lang na may sikreto ang kanyang sinturon. Bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok ang sinag ng araw. Naningkit ang mga mata ng binata habang nag-iinat at humikab. Young Master. Isang nakakatuwang boses ang pumasok sa kanyang tenga. Bumaba ang tingin ng binata sa payat at matikas na dalaga sa kanyang harapan. Nakasuot ng light green na damit ang dalaga. Katugma ng violet leather belt sa kanyang baywang, ang mga kulay ay tila hindi magkasalungat sa isa't isa. Ang sinturon ng batang babae ay kapareho ng sa kabataan ngunit mas katangi-tangi. Ito ay hilig sa mga babae. Nang mapansin ang nagbabagang tingin ni Alvin, namula ang maselang pisngi ng dalaga. Young Master, ano ang tinitingnan mo? Nagkunwari si Alvin na may baluktot na ekspresyon. Siyempre, ang maliit kong kagandahan, Kelly. Young Master, pinagtatawanan mo na naman si Kelly. Namula ang mukha ng dalaga dahil sa kahihiyan, pagkatapos ay nagtanong siya, Young Master, naghanda kami ni Madam ng almusal para sa iyo. Bilisan mo at kumain ka na. Pagkatapos sabihin ito, dinala niya si Alvin sa hapagkainan, na puno ng masaganang almusal. Nasaan ang aking ina? Nagtanong si Alvin. Si Ginang ay ipinatawag ng patriarch noong madaling araw. Sabi ng dalaga. Kelly, I guess my mom will not be back anytime soon. Kain muna tayo. Tumango si Alvin Diane habang ipinapalam niya kay Kelly. Ang pag-alis ng kanyang ina ay hindi nakakagulat sa kanya. Pagkatapos nilang kumain, lumabas na sila ng bahay. Kelly, pagdating natin sa estate ng pamilyang Fade, tumabi ka sa nanay ko. Naiintindihan mo ba? Oo, Young Master. Masunuring tumango si Kelly. Sa daan, ang perpektong mag-asawa ay nakaakit ng mahabang bontot saan man sila dumaan. Pagkatapos umalis sa estate ng pamilyang Lysander, dumaan sila sa palengke ng pamilyang Lysander at pumasok sa palengke ng pamilyang Fade bago tuluyang naglakad patungo sa estate ng pamilyang Fade. Ang pamilihan ngayon ay lubhang mataong sa ingay at kaguluhan. Ang mga kalye ay napuno ng daloy ng mga tao kahit madaling araw, at mas maraming tao ang nakatayo sa mga gilid na parang may hinihintay. Bigla, ang mga taong ito, na parang may napansin, lahat ay tumingin sa malayo. Ito ay ang Alvin ng pamilya Lysander. Hindi ko akalain na talagang maglalakas loob siyang bisitahin ang pamilyang Fade. Sinabi ko na sa iyo ito noon pa man, kung maglakas loob si Alvin na patayin si Alan, tiyak na hindi siya matatakot sa pamilyang Fade at tiyak na pupunta siya. Ang tagapamahala ng pamilyang Fade, si Gillier, ay hindi isang taong maihahambing ni Alan. Ang agwat ng lakas sa pagitan nilang dalawa ay mahigit 1,000 milya ang haba. Si Alvin ay masyadong padalos-dalos. Habang naglalakad ang mag-asawa sa bayan, ang mga tao mula sa lahat ng 3 palengke ng Fresh Breeze Town ay sumunod sa kanila. Nagpatuloy ang linya mula sa isang dulo ng marketplace ng pamilyang Fade hanggang sa kabilang dulo nito. Ito ay masasabing isang malaking kilusan. Bukod dito, dumarami pa rin ang bilang ng mga tao. Sa wakas, dumating ang binata at dalaga sa harap ng pangunahing pasukan ng Fade Family Estate.
Nang sa wakas ay nakarating na sila, ang lugar sa labas ng estate ng pamilyang Fade ay dinagsa na ng mga tao. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga tao ay sinasadyang nagbukas ng landas. Lumapit ang mga miyembro ng pamilya Lysander. Ang lahat mula sa patriarch hanggang sa lahat ng matatanda, maliban sa ikapitong elder na si Lucas, ay dumating. Patriarch, mga elder. Hindi nagulat si Alvin na dumating si Fredrin at ang mga elder. Umakyat siya kasama ang dalaga sa tabi niya at yumuko siya sa kanila. Ang mga tao sa paligid ay hindi napigilan ang kanilang sarili na mag-usap ng pabulong. Mukhang talagang pinahahalagahan ng pamilya Lysander si Alvin. Maging ang patriarch ay dumating ng personal. Oo, ang patriarch ng pamilyang Lysander ay dumating ng personal, at ang mga matatanda ng pamilyang Lysander ay halos lahat ay natipon. Kahit na ang Alvin na ito ay isang disipulo lamang na may ibang apelyido, ang kanyang katayuan sa pamilya Lysander ay halatang pambihira. Mukhang ang usapin sa pagitan nina Alvin at Guillermo ngayon ay hindi na puro personal na hinaing kundi isang away sa pagitan ng pamilya Lysander at ng pamilyang Fade. Matapos ipadala si Kelly sa tabi ng kanyang ina, mag-isang pumunta si Alvin sa harapan ng pangunahing pasukan ng Fade family estate. Ang kanyang boses ay parang mapurol na kidlat habang sinasabi niya, ang 3 buwan ay tapos na. Fade family manager Guillermo, may lakas ng loob ka bang lumabas? Sinigaw ito ni Alvin sa malakas na boses sa pangunahing pasukan ng ari-arian ng pamilyang Fade. Ang kanyang kahangahangang paraan ay tila tumago sa kalangitan. Para siyang hindi matatalo na Diyos ng digmaan. Bakit hindi ako maglalakas loob? Isang grupo ng mga tao ang lumabas mula sa ari-arian ng pamilyang Fade. Ang taong sumunod sa likod ay ang sumagot kay Alvin. Ito ay walang iba kundi si Guillermo. Sa harap ni Guillermo ay ang patriarch ng pamilyang Fade, si Arthur, at lahat ng matatanda ng pamilyang Fade. May isang matandang naglalakad na magkabalikat kasama si Arthur. Maging si Arthur ay naglabas ng taos-pusong pakiramdam ng paggalang sa matanda. Ito ang Grand Elder ng pamilyang Fade. Sino ang mag-aakala na mula sa patriarch ng pamilyang Fade hanggang sa lahat ng matatanda, sila ay lalabas ng buong lakas. Kung darating din ang Grand Elder ng pamilya Lysander, magiging mas masigla pa ito. Nang marinig ang mga talakayan ng karamihan, sinulyapan ni Alvin ang matanda. Ang Grand Elder ng pamilyang Fade ay tumingin sa kanya na may tila tahimik na tingin, ngunit sa likod ng katahimikan na iyon ay talagang isang nakatagong layunin ng pagpatay. Bilang isang dalubhasa sa armas mula sa larangan ng digmaan, nakita niya ito sa isang sulyap lamang. Binati ng mga miyembro ng pamilyang Fade ang mga miyembro ng pamilyang Lysander sa sandaling lumabas sila, pagkatapos ay tumayo ang mga miyembro ng pamilyang Lysander malapit sa pulutong ng pamilya Lysander. Biglang tumingin ang Grand Elder ng pamilyang Fade sa malayo at walang pakialam na sinabi, Hylan, dahil dumating ka, bakit ka nagtatago sa isang sulok? Geezer Fang, mukhang bumuti na naman ang iyong cultivation. Nang magtaka ang lahat, isang matandang figure ang lumabas mula sa gitna ng karamihan. Ito talaga ang Grand Elder ng pamilya Lysander, si Hylan. Grand Elder. Ang mga miyembro ng pamilyang Lysander ay nagmamadaling yumuko kay Hylan. Grand Elder. Ang makita si Hylan dito ay bahagyang hindi inaasahan kahit kay Alvin. Nagliwanag ang lahat ng tingin ng mga manunood sa paligid. Ang ganitong eksena ay hindi nila makakalimutan sa buong buhay nila. Pakiramdam nilang lahat ay sulit ang pagpunta dito dahil maipagyayabang nila ito kapag nakauwi na sila. Haha! Hindi ko inasahan na ang 2 Grand Elder ay personal na darating. Dinala ni Celestino ang kanyang anak na babae dito upang sumali din. Sa sandaling ito, naghiwa-hiwalay ang karamihan upang bumuo ng landas. Ang patriarch ng pamilya Clayton, Celestino, at Minerva ay dahan-daang lumapit. Lumipat sila upang tumayo sa gilid ng yumuko sila sa mga Grand Elder ng pamilya Lysander at ng pamilyang Fade. Napansin ni Alvin na may bakas ng pag-aalala sa mga mata ni Minerva nang tumingin ito sa kanya. Hindi niya maiwasang mamangha dito. Hindi naman talaga mahuhulog ang babaeng to sa akin, di ba? Guillermo.
Nakatayo sa bakanteng espasyo sa harap ng pangunahing pinto ng ari-arian ng pamilyang Fade, tinitigan ni Alvin si Guillermo mula sa malayo. Malamig ang boses niya at walang pakialam. Lumabas si Guillermo at tumayo na nakaharap kay Alvin. Unang antas ng yugto ng core formation. Talagang nakapasok si Guillermo sa yugto ng core formation. Bulalas ng pangalawang elder ng pamilyang Lysander nang bumagsak ang kanyang tingin kay Guillermo. Ang lahat maliban sa mga miyembro ng pamilyang Fade, sina Fredrin, Grand Elder Highland, at Fifth Elder Thomas ay hindi naiwasang mapakilos. Ang mga ekspresyon ng mga miyembro ng pamilyang Lysander ay lubos na nagbago, habang ang ibang mga tao ay may mga ekspresyon ng pagtataka. Ang impormasyon na inihayag sa harap ng kanilang mga mata ay isang bagay na lubos na lumampas sa kanilang mga inaasahan. Ang tagapamahala ng pamilyang Fade ay nakapasok sa yugto ng core formation. Mahusay na itinago ito ng pamilyang Fade. Ang gayong nakagigimbal na balita ay talagang binalot ng mahigpit. Sinasadyang itago ng pamilyang Fade ang balita ng paglusob ni Guillermo, malamang na hinihintay nila ang sandaling ito. Sunod-sunod na pinag-usapan ng mga tao sa paligid. Lahat sila ay tumingin kay Alvin na may mga mata na puno ng awa. Malaki rin ang ipinagbago ng ekspresyon ni Rosa. Hindi niya akalain na makakarating si Guillermo sa core formation stage. Agad siyang lumabas at sinabi kay Alvin sa mahinang boses, "Alvin, umuwi ka na kasama si nanay. Iiwan na lang natin ang usapin ngayon." Bago pa man makasagot si Alvin, tumawa ng malakas ang patriarch ng pamilyang Fade na si Arthur. "Ika-9 na elder, ang anak mo ang nagsalita ng mga kabayanihang salita noong araw na iyon. Huwag mong sabihin sa akin na gusto mong bawiin ang iyong sinabi. Hindi tatakbo ang isang miyembro ng pamilyang Lysander bago ang isang labanan, tama ba?" Hindi pinansin ni Rosa si Arthur. Naghahanda siyang iuwi si Alvin. Sa ganang kanya, nagkaroon pa rin ng pagkakataon ang kanyang anak na manalo laban sa ika-9 na antas ng body tempering stage na si Guillermo. Ngunit laban sa unang antas ng core formation na si Guillermo, ang kanyang anak ay walang pagkakataon. "Ika-9 na elder, mangyaring huwag mo akong pahirapan." Isang elder ng pamilyang Fade ang lumabas at tumayo sa pagitan nina Rosa at Alvin, pinipigilan siyang magpatuloy. Ang iba pang mga elder ng pamilyang Fade ay tumingin din ng masama sa mga elder ng pamilya Lysander, na naging dahilan upang hindi sila makialam sa usapin. Inihanda ang pamilyang Fade. "Tingnan ko kung sino ang makakapidyaw sa akin." Mahigpit na hinawakan ni Rosa ang kanyang nakatabing fine steel sword. Hanggat na isa katuparan niya ang kanyang sword drawing arts, tiwala siya sa kanyang kakayahang patayin ang elder ng pamilyang Fade sa kanyang harapan ng isang welga. Ngunit kapag ginawa niya ang welga na ito, mangangahulugan ito ng digmaan sa pagitan ng pamilyang Fade at ng pamilyang Lysander, at hindi ito titigil hanggang ang isang panig ay ganap na nolipol. "Nanay." Sa sandaling ito, sa wakas ay nagsalita si Alvin. Binigyan niya ng tingin ang kanyang ina na nagsasabing, "Be at ease." Naunawaan ni Rosa ang kahulugan ng titig ng kanyang anak. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, huminga siya ng malalim at bahagyang lumuwag ang kamay niyang nakahawak sa kaluban ng espada. Ngunit sa kanyang puso, nakagawa na siya ng desisyon, kung ang kanyang anak ay hindi katugman ni Guillermo at ang kanyang buhay ay nasa panganib, kahit na ang ibig sabihin nito ay damanak ang dugo ng pamilyang Fade, paprotektahan pa rin niya ang kanyang anak. Para sa kanyang anak, handa siyang maging kaaway ng buong mundo. "Tatay, ano ang dapat nating gawin?" Talagang nakapasok si Guillermo sa yugto ng core formation. Imposibleng si Alvin ang kapareha niya. Si Minerva ay may ekspresyon ng pag-aalala habang nakatingin siya sa kanyang ama. "Papa, tulungan mo siya." Si Celestino ay may mapait na ngiti. "Minerva, magiging manunood lang ako para sa usapin ngayon." Walang kapangyarihan si tatay. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Minerva. Bahagyang nakagat ang kanyang labi, tumingin siya kay Alvin mula sa malayo na may ekspresyon na puno ng pag-aalala. Sa loob-loob niya, nasabi niya sa sarili, "Bastos ka, walang mas magandang mangyari sa iyo." "Hindi pa ako nakakapaghiganti." "Young Master." Namutla ang mukha ni Kelly. Hindi niya akalain na ang kalaban ng Young Master ay nakapasok sa yugto ng core formation.
Ang kanyang maceland, malajade na mga kamay ay nasa violet meteorite flexible sword sa kanyang baywang. Handa siyang bumunot ng kanyang espada anumang oras. Boss, good luck. Ang maliit na mataba ay nasa pulutong na nakatingin kay Alvin mula sa malayo. Seryoso ang ekspresyon niya. Tinitigan ni Guillermo si Alvin na may bahagyang gulat na ekspresyon. Alvin, hindi ko akalain na aabot ka sa ikapitong antas ng body tempering stage sa loob lamang ng 3 buwan. Ngunit tiyak na mamamatay ka sa aking kamay ngayon, at maghihiganti ako para sa aking anak gamit ang sarili kong 2 kamay. Walang pakialam na ngumiti si Alvin. Malaki ang usapan ha. Hindi ka ba natatakot na masaktan ang dila mo? Malamig na ngumiti si Guillermo. Alvin, hindi ba ang iyong espada ang iyong pinakamalakas na sandata? Bakit hindi mo ito dinala ngayon? Huwag mong sabihin sa akin na iniisip mo na ako, si Guillermo, ay hindi karapat-dapat sa iyo na gumamit ng iyong espada. Hindi ko inaasahan na magiging maunawang tao ka. Ngumiti ng malawak si Alvin. Ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng araw. Nililigawan mo si kamatayan. Naging malamig ang mga tingin ni Guillermo, ang mga ugat sa kanyang noo ay nagsimulang tumubo, at ang mga daliri ng bawat isa sa kanyang mga kamay ay nagkadikit habang ang origin energy ay namumuo sa pagitan nila. Kasabay nito, sa itaas ng kanyang ulo, ang mga puwersa ng langit at lupa ay nanginig at dahan-daang lumabas sa 2 bola ng puting ambon. Magiging 2 sinaunang mammoth silhouette ang mga ito anumang oras. 31. Si Alvin ay talagang hindi gumagamit ng espada. Nang si Fredrin, si Grand Elder Highland, at ang lahat ng iba pang miyembro ng pamilya ni Lysander ay tumingin sa walang kamay na si Alvin na nakaharap kay Guillermo, lahat sila ay tulala. Galit ba ang batang ito? Ang dahilan kung bakit nagawang pumatay ni Alvin ang isang ika-6 na antas ng body tempering na si Alan noong siya ay nasa ika-4 na antas lamang ng yugto ng body tempering ay dahil sa kanyang espada. Pinatay niya siya sa isang matulin na hampas ng espada. Sa kanilang opinyon, kung walang espada si Alvin, magiging imposible para sa kanya na kalabanan si Alan. Bagamat ang pag-abot ni Alvin sa ika-7 antas ng yugto ng body tempering ay isang nakakagulat na gawain, nakaharap na siya ngayon sa isang first-level core formation martial artist na walang dala. Nakaramdam ng kaunting pangamba ang lahat. Parehong natulala ang mga manunood sa paligid. Lalabanan ni Alvin si Guillermo ng walang kamay. Nabaliw na ba siya? Siguro alam niya na hindi alintana kung mayroon siyang espada sa kanyang kamay, hindi siya magiging katapat ni Guillermo kaya sumuko siya sa anumang pagtutol. Posible naman. Alvin, hulihin ang aking espada. Sa sandaling ito, itinaas ni Minerva ang kanyang kamay at inihagis ang kanyang fine steel sword kay Alvin. Mula noong araw na nakita niya ang matikas na pag-uugali ni Alvin nang ilabas niya ang kanyang espada, naakit siya sa mga espada. Simula noon, hindi na siya iniwan ng kanyang espada. Hindi niya inaasahan na matutulungan niya si Alvin ngayon. Ngunit noong inaasahan niya mahuli ito ni Alvin at magpasalamat, gumawa siya ng isang bagay na higit sa inaasahan niya. Itinaas pa talaga nito ang kamay at ibinalik sa kanya ang espada. Klang! Bumagsak ang espada sa kanyang harapan. Ikaw. Bahagyang naging berde ang mukha ni Minerva at pinadyak niya ang kanyang mga paa sa magandang paraan. Sa sobrang galit niya ay hindi siya makapagsalita. Galit talaga ang Alvin na ito. Mabait na pinasa ni Miss Clayton ang kanyang espada, ngunit tinanggihan niya ito. Sa tingin ba niya ay makakalaban niya si Guillermo ng walang espada? Sa sandaling ito, ang mga tao sa eksena, bukod sa mga miyembro ng pamilyang Fade, na may malamig na ngiti sa kanilang mga mukha, at sina Rosa at Kelly, na mukhang may naisip, ay natulala. Hindi nila maintindihan ang mga kilos ni Alvin. Ano ang sinusubukang gawin ng batang ito? Pangit ang ekspresyon ni Highland. Sinira ng hitsura ng Grand Elder ng pamilyang Fade ang kanyang mga naunang plano. Kasama ang geezer na iyon, kahit na humarap si Alvin sa panganib, napakahirap para sa kanya na iligtas si Alvin. Para sa mga natitirang miyembro ng pamilyang Lysander, bawat isa sa kanila ay binabantayan ng isang miyembro ng pamilyang Fade, at hindi nila nagawang palayain ang kanilang mga sarili. Ang pamilyang Fade ay malinaw na dumating na handa.
Gusto nilang patayin ni Guillermo si Alvin bilang pagpapakita ng puwersa. Maging si Hylan ay hindi maiwasang masunog sa pagkabalisa. Kung alam niya na si Alvin ay magiging sobrang kumpiyansa na hindi na niya gagamitin ang kanyang espada ngayon, tiyak na ilalagay niya si Alvin sa ilalim ng house arrest kahapon, hindi siya papayagang lumabas dito. Ngunit huli na ang lahat. Boss! Ang maliit na mataba ay nakatayo sa gilid ng nakapaligid na karamihan. Bumaba ang chubby niyang mukha at puno ng pag-aalala ang maliliit niyang mata. Alvin, mukhang naiintindihan mo na may espada ka man o wala, tiyak na papatayin kita ngayon. Dahil alam mo ang sarili mong limitasyon, bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Si Guillermo ay may mapanoksong ekspresyon sa kanyang mukha. Ang origin energy na naipon niya sa loob ng ilang oras ay bumalot sa kanyang mga palad. Handa siyang umatake anumang oras. Kahit sino pwede magsalita ng malaki. Kung gusto mo akong patayin, depende kung may kakayahan ka. Malamig na ngumiti si Alvin. Itigil ang pagsisikap na maging misteryoso at mamatay. Naging malamig ang tingin ni Guillermo. Matapos ilabas ang origin energy sa kanyang mga binti, lumipad siya palabas na parang araw na nag-iiwan ng bowstring. Ang origin energy sa kanyang mga palad ay tila itinutulak ang mga ulap pasulong habang lumilipad ito patungo kay Alvin. Mataas na grado na dilaw na nirerango ang martial skill, Flowing Clouds Palm. Kaagad, ang dalawang bola ng puting ambon sa itaas ng ulo ni Guillermo sa wakas ay naging dalawang malinaw na sinaunang mammoth na silhouette. Sa sandaling ito, ang puso ng lahat ng naruroon ay tumalon sa kanilang mga lalamunan. Ang kamay na si Rosa ay humawak sa kanyang kaluban ng espada ng mahigpit. Handa siyang patayin ang elder ng pamilyang Fade na humaharang sa kanyang landas anumang oras upang mailigtas ang kanyang anak. Nang makita si Guillermo na marahas na papalapit, si Alvin ay hindi inaasahang nataranta. Napansin niyang may mali. Kaya ganyan. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay biglang namutla, na tila may naisip siya. Nang si Guillermo ay isang fraction ng isang segundo ang layo mula sa paghagupit sa kanya, sa wakas ay lumipat si Alvin. Ang kanyang itaas na katawan ay nakahilig sa isang nakakalito na anggulo, isang mahirap na maniobra na hindi kaya ng mga ordinaryong tao, na nakaiwas sa marahas na paparating na hampas ng palad ni Guillermo. Ang hampas ng palad ni Alvin ay naging sanhi ng pagkiskipes ng hangin sa mga kulay lila na damit ni Alvin. Mamatay! Biglang sumigaw si Guillermo bilang tugon, pagkatapos ay nagpalit ng direksyon ang kanyang mga palad, humahampas patungo sa nakalantad na likod ni Alvin na tumambad pagkatapos niyang yumuko upang iwasan ang kanyang hampas. Sa sandaling ito, sa ilalim ng mga titig ng hindi makapaniwala. Ang mga binti ni Alvin ay nagsimulang manginig at ang kanyang buong katawan ay naging parang espiritong ahas. Nanghihiram ng lakas mula sa katawan ni Guillermo, lumingon siya sa likod ni Guillermo. Muli niyang naiwasan ang mabangis na hampas ng palad ni Guillermo. Teknolohiya ng paggalaw. Sabay na sabi ni Hylan at ng Grand Elder ng pamilyang Fade. Baka sa boses nila ang pagkagulat. Matapos kumalat ang kanilang mga boses, mas maraming tao ang nagpahayag ng hindi paniniwala. Bago pa lumuwag ang pagtataka ng lahat. Ang eksenang naganap sa harap ng kanilang mga mata ay naging sanhi ng paglamig ng kanilang mga tingin. Nakita nila si Alvin na gumagalaw sa likod ni Guillermo, at sa sandaling lumingon si Guillermo, gumalaw ang kamay na idiniin niya sa kanyang baywang. Whoosh! Ang mga taong may mas mataas na antas ng cultivation ay halos hindi makakita ng isang violet na espada na kumikinang habang ito ay kumikislap. Ito ay napakabilis na kahit na sila ay hindi makita ito ng malinaw. Sa isang kisap mata, nawala ang ningning ng espada habang tinatapos ni Alvin ang kanyang pag-atake. Ubo. Nanginginig ang katawan ni Guillermo habang tuyong umuubo. Unti-unting lumaki ang isang linya ng dugo sa kanyang lalamunan. Kahit anong higpit ng hawak niya sa kanyang lalamunan, wala siyang paraan para pigilan ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang lalamunan. Mabilis na nakulayan ng pula ng dugo ang kanyang mga kamay. Habang ang kanyang katawan ay nasa bingit ng pagbagsak, tumingin siya sa kabataan na may ekspresyon ng ayaw. Ngunit wala na siyang lakas para salakayin ang kabataan. Paano kung nasa core formation stage ka na?
Isang sword strike lang ang kailangan ng pagpatay sa iyo. Sabi ni Alvin sa malamig at walang malasakit na boses. Tinitigan siya ni Guillermo na may mga mata na puno ng kawalan ng pag-asa at ang kanyang katawan ay malapit ng bumagsak sa lupa. Nagulat ito sa puso ng lahat ng naroroon. Ang pagpatay sa iyo ay nangangailangan lamang ng isang atake ng espada. Anong diretsong kasabihan? Pinakamahalaga, ito ay isang bagay na sinabi ng isang ikapitong antas ng body tempering martial artist sa isang unang antas ng core formation martial artist. Alvin. Young Master. Boss. 3 figure ang unang nag-react at dumating sa panig ni Alvin. Tila nakalimutan ng batang babae na mapahiya habang mahigpit niyang niyakap si Alvin. Ang kanyang napakagandang mukha ay may malabong ngiti na napakaganda. Parehong nagkatinginan sina Rosa at Dan nang makita nila ito at umiling habang nakangiti. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi nila inaasar ang dalawa. Ha. Geezer Fade, natatakot akong pumunta ka dito para sa wala ngayon. Tumingin si Highland sa Grand Elder ng pamilyang Fade at tumawa ng malakas. May bahid ng kasiyahan ang kanyang boses habang kinukutya niya ang kanyang matandang kalaban sa nilalaman ng kanyang puso. Humph! Malamig na ungol ng Grand Elder ng pamilyang Fade. Ang kanyang nagyayelong malamig na tingin ay dumaan kay Alvin habang siya ay mabilis na lumakad papunta sa ari-arian ng pamilyang Fade. Mula sa patriarch ng pamilyang Fade, si Arthur, hanggang sa lahat ng iba pang elder ng pamilyang Fade, lahat sila ay may mga pangit na ekspresyon habang sinusundan nila ang kanilang Grand Elder sa estate ng pamilyang Fade. Noong una ay inaasahan nilang madudurog ang espiritu ng pamilyang Lysander, ngunit sa halip ay kabaligtaran ang nangyari. Kasabay nito, ang mga bakas ng lamig ay unti-unting napukaw sa kanilang mga puso. Walang kamalay-malay, ang gayong halimaw ay lumitaw sa pamilya Lysander, at higit sa lahat, siya ay 15 taong gulang pa lamang. 15. May sapat na espasyo pa para lumaki siya. Ang kanyang pambihirang diskarte sa paggalaw at ang hindi mahuhulaan at mahiwagang kasanayan sa espada ay tumama sa takot sa kanilang mga puso. Ang batang ito ay hindi maaaring iwanang buhay. Ito ang kaisipang biglang pumasok sa kanilang mga puso. Ubo-ubo. Si Highland ay biglang umubo ng 2 beses, dahilan para mapahiya si Kelly, na masayang nasasarapan sa yakap ni Alvin. Dahil dito ay agad siyang napaatras. Ngayon lang niya napagtanto na karamihan sa mga tao ay nakatingin sa kanila. Ang kanyang maselang pisngi ay namula ng matingkad na pula at siya ay nagtago sa likod ni Rosa sa kahihiyan. Ang mga tao sa pinangyarihan ay hindi napigil ang tumawa ng may magandang hangarin. Bumantong hininga ang isa sa mga manunood at nagsabi, ang ganitong klaseng babae lang ang makakapareha ni Young Master Alvin. Ang tuloy-tuloy na mga boses ng pagsang-ayon ay naging dahilan ng pagkatakot ng dalaga na magtaas pa ng ulo. Dad, uwi na tayo. Matapos masaksihan ang eksenang ito, namutla ang mukha ni Minerva. Habang kinakagat ang kanyang mga labi, sinabihan niya si Celestino na gusto na niyang umalis. Siyempre, alam ni Clayton Lucas ano ang iniisip ng kanyang anak. Umiling siya at bumantong hininga. Kung may nararamdaman si Alvin sa kanyang anak, handa siyang pagsamahin sila. Ngunit sa kasamaang palad, one-sided ang pagmamahal ng kanyang anak. Tama na. Hindi ito ang lugar para magsalita. Maaari tayong magsalita kapag nakauwi na tayo. Sabi ni Highland. Nang mapansin nila ang pag-alis ng mga miyembro ng pamilyang Lysander habang nagkumpol-kumpol sa paligid ni Alvin, dahan-daang naghiwa-hiwalay ang mga manunood sa paligid. Agad nilang gustong umuwi at ibahagi ang nakita nila ngayon sa kanilang mga kaibigan at pamilya. Talagang pasabog ang balitang ito. Nakakagulat talaga siya. Sa karamihan ng tao, tahimik na umalis ang isang figure. Ito ay walang iba kundi ang manager ng Agarwood Restaurant na si Maria. Lysander Family Estate, sa audience hall. Gaya ng dati, si Alvin ang sentro ng atensyon. Tumingin si Grand Elder kay Alvin na may mahinang ngiti. Anak, pinahirapan mo talaga kami sa pamamagitan ng pagtatago ng lahat ng iyon. Si Fredrin at ang iba pa ay tumango lahat habang ganoon din ang nararamdaman nila.
Hindi mahalaga kung ito ay ang diskarte sa paggalaw na ginawa ni Alvin o ang nababaluktot na espada na nakatago sa kanyang baywang, lahat sila ay nadama na ito ay labis na hindi kayang tanggapin ng kanilang mga mata. Napangiti si Alvin na nahihiya. Ito ay dahil gusto kong sorpresahin siya at huwag bigyan ng oras si Guillermo na ipagtanggol ang kanyang sarili. Kung ang lahat ng trump card ko ay alam ni Guillermo, tiyak na hindi siya magiging pabaya tulad niya ngayon. Kung hindi ako naging malihim, ang taong namatay ngayon ay hindi siya kundi ako. Totoo na sa lahat ng mga salik na nagambag sa pagpatay ni Alvin kay Guillermo ngayon, ang sword ay may napakahalagang papel. Una, nang makita niyang walang espada si Alvin sa kanyang kamay, binitawan ni Guillermo ang kanyang pagbabantay. Pangalawa, hindi inaasahan ni Guillermo na kaya ni Alvin ang ganoong malalim na pamamaraan ng paggalaw. Ang mga diskarte sa paggalaw ay kasalukuyang napakabihirang sa Cloud Continent. Ang puntong ito ay isang bagay na napagtanto lamang ni Alvin dahil sa mga alaala ng lumang Alvin. Ang impormasyong ito ay lumitaw lamang sa sandaling kumilos si Guillermo upang salakayin siya. Ito ay dahil sa oras na umatake si Guillermo ng buong lakas, ang kanyang bilis, sa opinyon ng matandang Alvin, ay higit pa sa lubos na paggamit ng lakas ng dalawang sinaunang mammoth. Matapos makuha ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, si Alvin ay maaaring ituring na may mahusay na karanasan at kaalaman. Ngunit sa dalawang panahong iyon na naranasan ng Rebirth Martial Emperor, karaniwan ang mga diskarte sa paggalaw. Ang mga ito ay hindi halos kasing bihira gaya ng sa kasalukuyang panahon. Ayon sa mga alaala ni Alvin, sa loob ng 10,000 taon na ang Rebirth Martial Emperor ay nasa malalim na pagkakatulog, nagsimulang maging bihira ang mga diskarte sa paggalaw. Anak, maaari mo bang hayaang makita ko ang iyong espada? Tanong ni Hylan kay Alvin. Oo naman. Tumango si Alvin, pagkatapos ay casual niyang inalis ang Violet Meteorite Flexible Sword sa kanyang baywang bago ipasa kay Hylan. 32. Anong magandang espada? Sa sandaling pumasok ang espada sa kanyang mga kamay, hindi napigilan ni Hylan na mapasigaw sa mahinang boses. Sinusukat ang espada sa kanyang kamay, mabilis niyang napansin na ito ay peke mula sa Violet Meteorite mula noong isang araw. Sino ang nakakalimutan nitong espada? Si Manager Ensong iyon, totoong sinabi ni Alvin. No wonder. Tama ang naisip ko na sa buong Fresh Breeze Town, wala nang ibang tao na may ganoong napakahusay na kasanayan sa pagpanday bukod sa kanya. Ang buong espada ay parang likas na hugis. Walang mga marka o bakas na gawa ng tao dito. Kinumplito ni Hylan ang espada bago ito basta-basta ibinalik kay Alvin. Ang mga mata ng maliit na mataba ay nagniningning ng malakas habang siya ay sumigaw ng malakas, "Boss, ang iyong espada ay napik mula sa Violet Ore, tama ba?" Pupunta ako kay Manager Ensong na pandayin ako ng isa mamaya. Ito ang ganap na pinakamahusay na sandata para sa panlilinlang. Violet Ore. Umiling si Alvin. Ang lalaking ito ay gustong magpanggap na alam niya ang mga bagay na hindi niya alam. Sa sandaling ito, pinalo ni Fifth Elder Thomas ang maliit na mataba sa likod ng kanyang ulo. Bata, huwag kang pumunta dito at magpanggap na alam mo ang mga bagay na hindi mo alam. Paanong si Violet Ore ay nagkaroon ng ganoong kalakas na pagiging malambot? Napapout si Little Fatty habang nakaramdam siya ng mali. Paano ko malalaman? Lahat ay natuwa sa kanya at nagsimulang tumawa. Biglang tumingin si Patriarch Fredrin kay Alvin at nagtanong, ang iyong diskarte sa paggalaw ay ipinasa sa iyo ng iyong guro. Sa pagtatanong ni Fredrin, handa si Alvin. Oo. Saglit, kasama sina Fredrin at Hylan, lahat ng elder ng pamilya Lysander bukod kay Rosa ay tumingin kay Alvin na may naiinggit na tingin. Sa kanilang opinyon, ang pagiging disipulo ni Alvin ng grade 7 na alchemist ay isang napakagandang kapalaran. Saglit na natahimik si Alvin bago dahan-daang nagsabi, Patriarch, noong panahong iyon, binigyan ako ng aking guro ng 2 set ng mga diskarte sa paggalaw at hiniling sa akin na lubusang isaulo ang mga ito. Noon lang niya ako pinayagang bumalik. Ang pamamaraan ng paggalaw na aking nililinang ay nangangailangan ng napakalakas na flexibility ng katawan upang malinang. Ang iba pang pamamaraan ng paggalaw ay angkop para sa sino man na magbahagi nito tungkol dito sa pamilya ay.
Ano? Ang mga salita ni Alvin ay naging sanhi ng pag-freeze ng kapaligiran sa audience hall. Sunod-sunod na maririnig ang mabibigat na tunog ng paghinga. Humugat ng malalim na hininga si Fredrin habang hindi siguradong nagtanong, ikaw? Sinadya mo ba talaga? Oo. Bigyan mo ako ng kalahating buwan na oras para maisulat ko ito. Tumango si Alvin, pagkatapos ay sinabi niya, ang movement technique na ito ay isang middle grade profound rank movement technique na pinangalanang Swift Wind Steps. Isang middle grade profound rank movement technique. Ang mga miyembro ng pamilyang Lysander ay nagsimulang huminga ng mabilis. Sa pagtingin sa seryosong ekspresyon ng lahat, napangiti si Alvin na nahihiya. Siyempre, kung ang pamilya ay handang magbigay sa akin ng ilang mga pilak na barya bilang kabayaran, hindi ako tatutol. Ang sinabi ni Alvin ay naging dahilan upang guminhawa ang kapaligiran sa silid. Agad na sinabi ni Fredrin, walang problema. Paano kung bibigyan kita ng isa pang 100,000 pilak na barya? Salamat, Patriarch. Nagmamadaling nagpahayag ng pasasalamat si Alvin. Ang movement technique na binanggit niya ay ang pinakamababang ranking na movement technique na makikita niya sa buong memorya ni Rebirth Martial Emperor, kaya hindi niya inaasahan na ibebenta ito ng 100,000 silver coins. Nagpatuloy si Fredrin, syempre, ang pamamaraan ng paggalaw na ito ay talagang hindi lamang nagkakahalaga ng ilang mga pilak na barya, ngunit ang likidong pondo ng aming pamilyang Lysander ay hindi sapat, kaya bibigyan ka na lang namin ng 100,000 ng maaga. Sa hinaharap kung kailangan mo ng anuman, ang pamilyang Lysander ay tutulong sa iyo ng walang pag-aalinlangan. Naniniwala ako na lahat ng mga kapwa elder ay sasang-ayon sa aking desisyon. Mabilis na tumango ang matatanda sa pamilya Lysander. Sa ganang kanila, ang tukso ng pamamaraan ng paggalaw ay napakalaki. Pagkatapos ay uuwi ako at sisimulan kong isulat ang pamamaraan ng paggalaw at ipapasa ito sa Patriarch sa lalong madaling panahon. Nagpaalam si Alvin at saka umalis sa audience hall kasama si Kelly at ang kanyang ina. Ang usapin ngayon ay ituturing na isang lihim ng pamilya. Walang sino man ang pinapayagang magkalat nito. Pagkaalis ni Alvin at ng kanyang pamilya, napakaseryoso ng ekspresyon ni Fredrin habang binababa niya ang order. Oo. Tumango ang mga matatanda. Alam nilang lahat ang bigat ng bagay. Ang pagpapakalat ng balita sa sandaling ito ay makakasama lamang sa pamilya Lysander. Tinitigan ng ikalimang Elder Thomas ang maliit na mataba na sabik na nakatingin sa labas. Mabahong bata, narinig mo ba siya? Oo, ginawa ko. Tumango si Little Fatty. Ang kanyang ekspresyon ay may pakiramdam ng pagkawala. Ano ang nangyayari sa iyo ngayon? Nakakunot ang noo ni Thomas habang tinanong niya ito. Pare, napansin mo ba na hindi ako pinapansin ni boss? Siguro dahil sinabi ko sa iyo ang tungkol sa paglusob ni Gilier. Galit si boss ngayon. Say, kung alam kong mangyayari ito ng mas maaga, hindi ko na sinabi sa iyo. Seryosong sabi ni Little Fatty. Pa. Hinampos muli ni Thomas ang maliit na mataba sa ulo. Anong sinabi mo kanina? Sabihin mo ulit. Wala. Alam ng isang matalinong tao kung kailan siya atres. Ang munting mataba ay nagmamadaling umiling. Ang alagad ng pamilyang Lysander na may ibang apelyido, si Alvin, na nasa ikapitong antas ng yugto ng body tempering, ay pinatay ang tagapamahala ng pamilyang Fade, si Gilier, na isang first-level core formation martial artist, sa pamamagitan lamang ng isang sword strike. Mabilis na kumalat ang balita tungkol dito sa buong Fresh Breeze Town. Dahil dito, muling nakita ng Fresh Breeze Town si Alvin sa isang bagong liwanag. 15 lang pero napakapangit. Kapag lumaki na siya, mahawakan pa ba siya ng Fresh Breeze Town? Kalimutan ang tungkol sa Fresh Breeze Town. Sa kanyang likas na talento, kahit nasa malalaking lungsod sa labas, ilan sa mga henyong disipulo ng malalaking angkan ang makakalaban sa kanya. Sa pamamagitan lamang ng kanyang ikapitong antas na body tempering cultivation at isang sword strike, napatay niya ang isang first-level core formation martial artist. Hindi ka panipaniwala, talagang hindi ka panipaniwala. Narinig ko na gumamit pa siya ng movement technique. Kahit sa 3 pamilya ng Fresh Breeze Town namin, wala pa akong narinig na pamilyang may movement technique.
Nagtataka ako kung saan niya natutunan ang kanyang diskarte sa paggalaw. Ang balitang kumalat sa Fresh Breeze Town at nagbunga ng maraming talakayan ay natural na kumalat sa pamilya Lysander at sa bawat miyembro ng pamilyang Lysander. Little Gia. Sa isang maluwang na patio, isang matinis at malungkot na sigaw ang narinig. Kasama nito ang isang bakas ng walang katapusang sakit. Kuya! Kasunod ng unang pag-iyak ay ang pangalawang bahagyang wala pa sa gulang na malungkot na pag-iyak. Sa silid, nakahiga sa kama ang isang kabataang tila walang buto ang katawan. Ang isang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa may dugong punyal habang ang palso naman ng kabilang kamay ay naputol. Basa pa ang dugo kaya halatang hiwa ito kamakailan. Sa sandaling ito, hininga ng binata ang kanyang huling hininga. Hindi. Little Gia. Little Gia. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay nasa kanyang kagalingan, ngunit ngayon ay mukhang siya ay may edad na higit sa 10 taon. Ang kanyang mga sideburn ay naging ganap na puti dahil sa mga kamakailang kaganapan. Puno ng kalungkutan ang kanyang mukha, ngunit mabilis itong napalitan ng masamang ekspresyon. Alvin. Gusto kong patay ka. Ang taong ito ay talagang ang ikapitong elder ng pamilyang Lysander, si Lucas. Hindi niya inaasahan na ang kanyang anak ay makaramdam ng labis na kawalan ng pag-asa kaya't siya ay magpapakamatay kapag narinig niya ang balita tungkol sa pagpatay ni Alvin kay Guillermo sa halip na patayin. Alam niya na nitong mga nakaraang buwan, ang tanging bagay na nagtulak sa kanyang anak na ipagpatuloy ang buhay ay ang kanyang pagnanais na makita si Alvin na pinatay ni Guillermo. Ngunit sino ang makakaalam na si Alvin ay hindi papatayin at nabubuhay pa siya ng masaya? Siya ay naging bayani ng pamilya Lysander. Tatay, huwag na tayong makipag-away kay Alvin. Ngayon kahit ang Grand Elder ay nakatayo sa tabi niya. Hindi natin siya matatalo, hindi natin kaya. Si Xavier ay basang-basa sa luha habang hinihikayat niya ang kanyang ama. Ang nangingibabaw na kilos ni Alvin ay nagdulot sa kanya ng kawalan ng pag-asa. Nadistorbo ang mukha ni Lucas habang itinaas ang kamay at hinampas si Xavier sa ulo habang malamig na sinasabi, wala kang silbi, iyon ang taong naging sanhi ng pagkamatay ng iyong kapatid. Siya ang ating mortal na kaaway. Hindi ako makapaniwala na ganyan ka talaga magsalita. Karapat-dapat ka ba sa iyong kapatid? Si Xavier ay nakatayo doon sa gilid na puno ng hinaing, ang kanyang mga mata ay namumula, ngunit hindi siya nang ahas na huminga ng malakas. Tulungan mo ang kapatid mong magpalit ng damit. Kapag nakabalik na si tatay, ililibing natin siya ng maayos, sabi ni Lucas kay Xavier bago mabilis na lumabas ng bahay nang hindi man lang lumingon. Dad, ano ang gagawin mo? Nagmamadaling tanong ni Xavier, ngunit ganap na hindi siya pinansin ni Lucas. Lumabas si Lucas sa patio, umalis sa estate ng pamilyang Lysander, at dirdiretsong naglakad patungo sa estate ng pamilyang Fade. Napuno ng masasamang ekspresyon ang mukha niya. Patriarch, Grand Elder, huwag mo akong sisihin. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo ang iyong sarili sa pagtayo sa tabi ng isang disipulo na may ibang apelyido at pagsuko sa aking anak. May plano siya sa puso niya. Plano niyang sabihin sa pamilyang Fade ang tungkol sa medicinal formula ng Six Treasures Body Tempering Liquid na nasa pag-aari ni Alvin. Kumpiyansa siya na tiyak na magiging interesado ang pamilyang Fade sa Six Treasures Body Tempering Liquid. Sa oras na iyon, kapag nagsimulang magtalo ang pamilyang Fade at ang pamilya Lysander tungkol sa usapin, kasama ang mga hinaing ng pamilyang Fade at Alvin, tiyak na hindi pababayaan ng pamilyang Fade si Alvin. Nang makita ang ari-arian ng pamilyang Fade sa harap ng kanyang mga mata, ang sulok ng bibig ni Lucas ay kumulat sa isang malamig na ngiti. Para sa kapakanan ng paghihiganti para sa kanyang anak, pinili niyang ipagkanulo ang kanyang pamilya. Ngunit nang marating na niya ang pangunahing pintuan ng ari-arian ng pamilyang Fade, naramdaman niyang nagdilim ang kanyang mga mata at nawalan siya ng malay. Nang siya ay nahihilo na nagising, napansin niya na siya ay nasa isang selyadong, lihim na silid. Sa silid ay may dalawang tao na kalmadong nakatingin sa kanya. Nang makilala niya ang mga ito, hindi maiwasang magbago ang kanyang ekspresyon. Patriarch, Grand Elder, bakit nandito kayong dalawa?
Lucas, binigyan ka namin ng pagkakataon. Tinitigan siya ni Fredrin na may komplikadong ekspresyon habang siya ay bumaantong hininga. Patriarch. Para bang may napagtanto siya, nagbago ng husto ang ekspresyon ni Lucas, pagkatapos ay lumuhad siya sa sahig at nagsimulang umiyak. Ako ay mali, ako ay mali. Patriarch, patawarin mo ako. Gusto ko pa ring panatilihin ang aking buhay upang makita ang aking anak na lumaki. Magkamali ng isang hakbang, at bawat hakbang pagkatapos ay mali rin. Lucas, nabulag ka ng puot. Naisip mo na ba talaga ito? Ang hidwaan sa pagitan ng pamilya mo at ng pamilya ng Ninth Elder, saan ba talaga ito nagsimula? Huwag mong sabihin sa akin na kasalanan lang ng pamilya ng Ninth Elder. Walang pakialam na sabi ni Hylan. Sa kanyang palad ay may puting apoy na unti-unting nagliliyab, naglalabas ng bakas ng nakakatakot na aura. Nang makita ito ni Lucas, nahulaan niya kaagad kung ano ang susunod na mangyayari. Napangiwi ang kanyang mukha habang nagsusumamo, Grand Elder, huwag, huwag. Whoosh! Ang puting apoy sa kamay ni Hylan ay tumalon at agad na lumawak, na bumabalot kay Lucas. Agad, si Lucas ay hindi nakapagpalabas ng isang matinis na sigaw bago siya tuluyang nasengga, nag-iwan lamang ng isang tumpok ng nalalabi. Ang Pilfire ng isang alchemist ay isa sa pinakamainit na apoy sa Cloud Continent. Tanging ang weapon flame ng isang manggagawa ng armas ang maihahambing dito. Nagpatiwakal si Kenji. Bahagyang nabigla si Alvin nang marinig niya ito, ngunit hindi siya naawa. Sa oras na iyon, kung hindi pa nagpahayag si Kenji na lulumpuhin niya siya, dahil sa katotohanan pareho silang magkapamilya, hindi siya magiging walang awa kay Kenji. Masasabing ang nangyari kay Kenji ay sarili niyang kagagawan. Ang inaalala ngayon ni Alvin ay ang reaksyon ng ikapitong elder na si Lucas. Si 7th Elder Lucas ay isang third-level core formation martial artist. Kung talagang gusto niyang salakayin si Alvin, makakahanap siya ng pagkakataon anumang oras dahil pareho silang nasa estate ng pamilyang Lysander. Ngunit mabilis na narinig ni Alvin na ang ikapitong elder na si Lucas ay nawala. Para siyang nawala sa hangin. Sa labas ng Fresh Breeze Town. Dalawang figure ay napagod sa kanilang paglalakbay ang sumakay sa kanilang mga kabayo patungo sa Fresh Breeze Town. Ang isa sa kanila ay nasa katanghaliang gulang na lalaki at ang isa ay 20 taong gulang na binata. Ang ekspresyon ng binata ay may napakataas na pagmamataas habang sinabi niyang nang-aalipusta, pang-apat na tiyo, ang nasirang bayan na ito ay hindi kasing laki ng ari-arian ng aming pamilya Duran. 33. Kaluskos. Tumayo ang binata sa loob ng bath barrel at dahan-daang inunat ang katawan. Ang kanyang mga buto ay gumawa ng malinaw at malambing na tunog habang sila ay nagkikiskisan sa isa't isa. Nakahawak sa kanyang mga kamay sa mga kamao, ang mga sulok ng bibig ng binata ay nakakunot sa isang ngiti. 7 treasures body tempering liquid na paligan at ako ay dapat na makalusot sa ika-8 antas ng yugto ng body tempering. Kapag nalampasan ko na, ang aking lakas ay hihigit sa doble. Dahil tumataas na naman ang kanyang cultivation level, napakaganda ng mood ng kabataan. Pagkatapos magsuot ng ilang damit, lumabas si Alvin sa kanyang silid. Sa singkit na mga mata, tiningnan niya ang dalagang basang-basa sa pawis at idinuduyan ang Violet Meteorite Flexible Sword. Ang kanyang ekspresyon ay nagpalabas ng isang pakiramdam ng malambot na pagmamahal. Napagmasdan niya ang masusing paglilinang na pinagdaanan ng dalaga nitong mga nakaraang buwan, at sumakit ang kanyang puso. Young Master. Nang mapansin ng dalaga si Alvin, inilagay niya ang kanyang Violet Meteorite Flexible Sword sa kaluban sa kanyang baywang at matamis na ngumiti habang pinupuntahan siya upang batiin. Pagod ka na ba? Tanong ni Alvin. Iniabot nito ang kamay at bahagyang nangingibabaw sa kanya ang panyo ng dalaga, pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagpahid ng pawis sa mukha ng dalaga na may ekspresyon ng kahinahunan. Tanging lamang lang ang makikita sa kanyang mga mata. Bahagyang umiling ang dalaga. Ang kanyang maislan at katanji tanging mukha ay may ngiti ng kaligayahan. Sa ganang kanya, alang-alang sa Young Master, kahit gaano siya pagod, sulit ito. Boss!
Nang ang binata at dalaga ay parang mag-asawang nakatingin sa isa't isa, dalawang biglang sigaw mula sa labas ng patio ang bumasag sa masayang kapaligiran. Ang mukha ni Alvin ay hindi maiwasang maging malungkot. Ang moldite na ito ay talagang marunong pumili ng kanyang timing. Bahagyang ngumiti ang dalaga at magalang na sinabi, "Young master, hinahanap ka niya ng madalian. Baka may mahalagang bagay." Tumango si Alvin at sumagot, "Pumasok ka rito." Pumasok ang maliit na mataba mula sa labas at sinabi kay Alvin, "Boss, may mga bisita ka." "Sa bahay ko." Natarante si Alvin. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng maliit na mataba. Oo, ito ay ilang tao mula sa Duen Clan. Dalawa sila. Narinig ko mula sa labas ng audience hall na tinukoy ni Ninth Elder ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki bilang fourth brother, at tinawag niya ang Ninth Elder bilang third sister-in-law, sabi ng Little Fatty. Siya ay may hitsura ng gustong humingi ng kredito. Third sister-in-law. Don't tell me. Bumilis ang tibok ng puso ni Alvin. Kahit na sa nakalipas na mga alaala ni Alvin, walang tungkol sa kanyang ama. Malinaw, mula nang siya ay nasa sapat na gulang upang maunawaan ang mga bagay, hindi niya nakita ang kanyang ama, kahit isang beses. Patungo sa misteryosong ama niyang iyon, bagamat hindi siya nami-miss ni Alvin, curious pa rin siya sa kanyang puso. Gusto niyang malaman kung anong uri ng lalaki ang magiging walang awa na iiwan ang kanyang asawa at anak. Kelly, tingnan natin. Hawak ang kamay ng dalaga, mabilis na naglakad si Alvin palabas ng kanyang bahay. Boss, hintayin mo ako. Hindi ka pwedeng maging ingrate. Nang makita sina Alvin at Kelly na naglalakad palabas sa isang kisap mata, nagsimulang sumigaw ng malakas ang maliit na mataba habang nagmamadaling sumunod sa likuran nila. Malapit na ang audience hall ng pamilya Lysander. Biglang tumangala si Alvin sa isang figurang naglalakad patungo sa kanya mula sa direksyon ng audience hall. Ito ay isang 21 taong gulang na binata na may ekspresyon ng pagmamataas. Para bang may utang sa kanya ang buong mundo. Boss, isa siya sa mga miyembro ng Duen Clan na dumating, at talagang mayabang siya. Minamaliit pa niya ang Patriarch at Ninth Elder, sabi ng Little Fatty kay Alvin sa mahinang boses nang mapansin niyang naglalakad ang binata. Duen Clan. Binigyan siya ni Alvin ng isa pang sulyap. Sa sandaling ito, napansin ng binata silang tatlo. Nang mapunta ang kanyang tingin sa batang babae sa tabi ni Alvin, hindi makaalis ang kanyang tingin. Tinitigan siya nito na may nagbabagang tingin na may halong kasakiman at pagnanasa. Nakasimangot ang hugis-wilo na kilay ng dalaga. Nang ipakita niya ang isang hindi nasisiyahang ekspresyon, isang figure ang humakbang pasulong at parang bundok ang nakatayo sa kanyang harapan, na hamarang sa tingin ng tao. Parang nandoon siya para pigilan ang hangin at ulan, dahilan para makaramdam ng walang kapantay na init ang puso niya. Kumunat ang noo ng binata at naging malungkot ang ekspresyon nito. Ngunit nang mapansin niya ang mga tampok ng mukha ng binata na hamarang sa harap ng dalaga, nagsikip ang kanyang mga mag-aaral. Maging ang tono niya ay lalong nagmamadali. Ikaw si Alvin. Kilala mo ako. Natarante si Alvin. Matapos hanapin ang mga alaala sa kanyang isipan, wala siyang mahanap tungkol sa taong nasa harapan niya. Pero bakit siya makikilala ng binata? Lumaki kang may moral na budi gaya ng iyong panandaliang ama, ungol ng binata. Nagsimulang maglabas ng malamig na pagpatay ang kanyang mga mata. Maging si Alvin ay hindi alam kung bakit ang isang taong hindi pa niya nakikilala noon ay maglalabas ng ganoong layunin sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso niya nang maalala kung paano binanggit ng binata ang kanyang ama. Don't tell me ang binatang ito ay may hindi mapagkakasunduang puot at puot sa ama na hindi ko pa nakikilala. Kung hindi ako nagkakamali sa pag-alala. 15 ka na ngayong taon. 15 taong gulang at nasa ikapitong antas ng yugto ng body tempering. Tiyak na namana mo ang likas na talento ng iyong maikling buhay na ama. Ngunit sa ganitong lakas, sa paningin ko, si Xander, wala kang pinagkaiba sa langgam. Habang nagsasalita si Xander, humakbang siya pasulong. Ang kanyang katawan ay gumalaw na parang kidlat diretso kay Alvin.
Kasabay nito, ang isang malaking halaga ng Origin Energy ay natipon sa kanyang kanang kamay, dahilan upang magsimula itong biglang manginig. Pag-alis ng palad ng napakalakas. Agad, ang puwersa ng langit at yumanig at 8 sinaunang mammoth na silhouette ang nabuo sa itaas niya. Ang lakas sa likod ng hampas ng palad na ito ay talagang katumbas ng lakas ng 8 sinaunang mammoth. Si Xander ay malinaw na isang ika-6 na antas ng core formation martial artist. Tanging ang ika-6 na antas ng core formation martial artist na may buong lakas ang may kakayahang gumamit ng puwersa ng langit at lupa upang maging 6 na sinaunang mammoth na silhouette. Hindi kailanman inaasahan ni Alvin na ang binata ay biglang darating para sa kanyang buhay. Nadistorbo ang kanyang mukha habang ang kanyang katawan ay biglang nakahilig paatros. Bago niya tuluyang naiwasan ang pag-atake, ang hampas ng palad ni Xander ay nasa kanyang dibdib. Kaagad, naramdaman niya na para siyang pinalipad ng 10,000 pound na bato. Siya ay pinasabog na parang palaso na umaalis sa tali. Habang siya ay nasa himpapawid, ang lalamunan ni Alvin ay may matamis na lasa. Matapos ang mahinang pag-ubo, tinina ng dugo ang lupa. Ito ay hindi kasiya siya sa mata ngunit nakakaakit ng pansin. Young Master. Boss. Malaki ang pagbabago ng mukha ng batang babae at ng maliit na mataba nang lumipad sila patungo kay Alvin at inalalayan siya. Ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng galit habang nakatingin kay Xander. Huminga ng malalim si Alvin. Kung hindi niya ginamit ang kanyang Spirit Serpent Movement technique para ihilig ang kanyang katawan paatros kanina, ang hampas ng palad ni Xander ay madaling kumitil sa kanyang buhay. Sa sandaling iyon, ang kalapitan ng kamatayan ay nagdulot ng matagal na takot sa kanyang puso. Ngunit matapos tumigil sa pagpintig ng takot ang kanyang puso, ang natitira na lang sa kanya ay isang tiyan na puno ng galit. Malungkot ang ekspresyon ni Alvin habang nakatitig kay Xander. Sa napakababa at malalim na boses, sinabi niya, sa palagay ko ay walang anumang masamang damdamin sa pagitan natin, kaya bakit bigla mo akong gustong patayin? Mula sa oras na ipahayag ng binata ang kanyang pangalan, alam ni Alvin na ang relasyon sa pagitan nila ay hindi magiging simple, dahil ang kanilang mga pangalan ay naiiba lamang sa isang salita. Ngunit, hindi niya maintindihan kung bakit magiging walang awa sa kanya ang binata, diretso sa kanyang buhay. Hindi ko akalain na maiiwasan mo talaga ang 80% ng lakas ng palad ko. Binabawi ko ang sinabi ko kanina. May kukumpara mo sa langgam. Si Xander ay humakbang pasulong at tinitigan si Alvin nang may pagngisi sa kanyang mukha. Kung tungkol sa sinabi mo tungkol sa walang masamang damdamin, kung gayon ikaw ay lubos na mali. Ang iyong panandaliang ama ay hindi isinasaalang-alang ang relasyon sa pagitan ng magkapatid sa taong iyon, na napilayan ang dantiyan ng aking ama at nagdulot sa kanya ng habang buhay na paakit. Ngayon, masasabi mo pa rin ba na wala tayong masamang nararamdaman sa isa't isa? Huminga ng malalim si Alvin. Kaya ganyan. Kasunod nito, malamig niyang sinulyapan si Xander habang nanunuya, kung talagang may kakayahan ka, maaari kang magpatuloy at hanapin ang taong lumpo sa iyong ama at maghayganti. Nangangahulugan lamang na hindi mo ito kaya. Ang anak ay nagbabayad ng mga utang ng ama. Malamig na tumawa si Xander at ikinaway ang kanyang kamay. Sa paglabas ng kanyang katawan, muling tumama ang parehong hampas ng palad mula kanina. Gusto kong makita kung paano mo naiwasan ang hampas ng palad ko sa pagkakataong ito. Whoosh! Sa sandaling ito, lumipat ang batang babae sa tabi ni Alvin. Sining sa pagguhit ng espada. Isang napakabilis na violet na espada ang kumislap, gumagalaw upang harangin ang hampas ng palad ni Xander. Lalong lumamig ang ngiti ni Xander nang magkadikit ang kanyang mga kamay at sinalo ang espada ng batang babae. Ang Origin Energy ay sumabog, hinampas niya ang espada gamit ang kanyang palad. Kaagad, nagsimulang manginig ang maselang anyo ng batang babae, pagkatapos ay dumura siya ng isang subo ng dugo at ang kanyang espada ay pinalipad. Ginamit ng batang babae ang espada upang suportahan ang kanyang sarili nang makatayo siya ng may matinding pagsisikap. Parang papel ang mukha niya. Kelly. Ang batang babae na nasugatan ay nagdulot ng malaking pagbabago sa mukha ni Alvin at ang kanyang mga mata ay naglabas ng matinding layunin ng pagpatay.
Gamit ang Spirit Serpent Movement Technique, agad siyang nagpakita sa harap ni Xander. Gamit ang kanyang kanang kamay sa kanyang baywang, sword drawing technique. Humph! Sobra mong tinatantya ang sarili mo. Malamig na bumantong hininga si Xander habang muling humawak ang kanyang mga kamay. Kaagad, si Alvin ay napaalis tulad ng batang babae. Si Alvin, na nasugatan ng husto, ay muling bumagsak sa lupa. Kahit nahihirapan siyang tumayo. Young Master! Malungkot na sigaw ni Kelly. Nanginig ang kanyang maselang katawan at bumagsak siya sa lupa dahil sa espadang nasa kamay niya na hindi na siya kayang suportahan. Bagamat siya ay bumagsak sa lupa, si Kelly, na ang malinaw na mga mata ay puno ng luha, ay gumapang pa rin ng masakit patungo kay Alvin. Nang makita niya ito, isang walang kapantay na selos ang bumalot sa mga mata ni Xander. Nanginginig ang kanyang mga paa habang lumilipad siya patungo kay Alvin. Nagsimulang lumabas sa kanyang mga mata ang layuning pumatay nang magpadala siya ng hampas ng palad ng napakalakas. Sa itaas ni Xander ay may 8 sinaunang mammoth silhouette. Boss! Sa sandaling ito, na sinamahan ng isang malakas na tandang, isang figure na parang bola ang hamarang sa daanan ni Xander, na tinamaan ang kanyang palad sa ulo. Lumipad siya pabalik ng mahigit 10 metro bago bumagsak sa lupa. Hindi na siya nakagawa ng kahit isang tunog pagkatapos. Dan! Nanliit ang mga mag-aaral ni Alvin at ang kanyang ekspresyon ay lubos na nagbago. Ang kanyang boses ay parang kaawa-awa at malamig, at ang kanyang medyo wala pang gulang na mukha ay nagsimulang manginig. Hindi niya inaasahan na tatanggapin ni Dan ang hampas ng palad ni Xander para sa kanya. Sa sandaling ito, ang walang katapusang pagsisisi ang bumalot sa kanyang puso. Kinasusuklaman niya ang kanyang sarili dahil sa kawalan niya ng kakayahan. Kinasusuklaman niya ang kanyang sarili sa hindi pagtrato kay Dan ng mas mahusay. Masakit ba? Nang makita ito, tumawa si Xander habang nakatingin kay Alvin na may mapanuksong ekspresyon. Walang sinabi si Alvin, ngunit ang titig kung saan siya tumingin kay Xander ay napuno ng uhaw sa dugo na lamig, at ang kanyang katawan ay naglabas ng uhaw sa dugo na layunin ng pagpatay. Ang hangarin ng pagpatay na ito ay sumabog sa hangin, na naging sanhi ng pagbabago ng ekspresyon ni Xander. Siya subconsciously lumipat ng isang hakbang paatros. Si Xander ay, kung tutusin, isa lamang 20 taong gulang na binata. Paano niya nagagawang makayanan ang dugong uhaw na hangarin ni Alvin na pumatay mula sa kanyang walang katapusang mga patayan sa kanyang nakaraang buhay? Basura! Malamig na napaawang ang bibig ni Alvin, na parang kinukutya ang kaduwagan ni Xander. Ikaw! Naging malungkot ang ekspresyon ni Xander. Hindi niya akalain na mapipilitin siyang umatras sa kahangahangang paraan ng isang 15 taong gulang. Dahil sa kahihiyan ay agad siyang nagalit, pagkatapos ay 8 sinaunang mammoth na silhouette ang lumitaw sa itaas niya. Isang walang awang hampas ng palad ang dumiretso kay Alvin. Young Master! Si Kelly ay nagpakawala ng matinis at malungkot na sigaw. 34. Tumigil ka! Nang makita si Alvin na malapit nang mawala ng buhay kay Xander, isang malakas na sigaw ang dumating mula sa malayo. Isang higanteng palad na gawa sa Origin Energy ang lumabas sa manipis na hangin, lumipad pasulong, at hinawakan si Xander. Kaagad, ang hampas ng palad ni Xander kay Alvin ay tumama sa isang bakanteng espasyo. Ang taong nagpaabot ng kamay ay ang taong nangunguna sa 3 tao na lumipad palabas ng audience hall ng pamilya Lysander, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na ang mukha ay puno ng pinaggapasan. Sa sandaling ito, nakasimangot ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nascent Soul Stage. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Fredrin habang sumusunod siya sa likuran. Origin Energy Discharge, isang bagay na nascent soul lang at higit sa martial artist ang may kakayahan nito. Alvin. Isang maamo at magandang figure ang lumipad sa gilid ni Alvin. Matapos suriin ang mga sugat ng kanyang anak, ang malamig na tingin ni Rosa ay bumagsak kay Xander. Xander, kahit anong mangyari, pinsan mo pa rin ang anak ko, at talagang walang awa kang umatake.
Ngumisi si Xander habang sinasabi, sa isang sarkastikong boses, ang aking mabuting pangatlong tiyahin, huwag mong kalimutan, ang pangatlong tiyuhin ay Pyle ang dantiyan ng aking ama noong taong iyon, na naging dahilan upang ang buhay ng aking ama ay maging masakit sa kabila ng kamatayan. Gusto ko lang hayaan ang aking pinsan na magbayad ng kaunting interes sa utang na iyon. Tama na. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may mukha na puno ng pinaggapasan ay sumimangot at malamig na sumigaw, Xander, kung gusto mong kumilos ng walang pigil, maaari kang bumalik sa angkan ngayon din. Tuyong tumawa si Xander. Pang-apat na tito, hindi ko nasasabihin. Tumingin si Alvin kay Fredrin, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at sinabi, Patriarch, magmadali at dalhin si Dan upang makita si Grand Elder. Ngayon lang napansin ni Fredrin si Dan na nakahiga hindi masyadong malayo sa kanila. Malaki ang pagbabago ng kanyang mukha habang binuhat niya si Dan at lumipad patungo sa tirahan ni Grand Elder. Kelly. Kasunod nito, si Alvin ay bumalik sa kanyang katinoan at masakit na gumapang papunta kay Kelly, na gumagapang din papunta sa kanya. Nang makalapit na siya, hinawakan niya ang kamay niya at tinanong, Kelly, okay ka lang? Young master, ayos lang ako. Mariing umiling ang dalaga. Tinulungan ni Rosa na makatayo sina Alvin at Kelly, pagkatapos ay huminga siya ng malalim at tumingin sa nasa katanghaliang lalaki na puno ng tuod ang mukha. Alvin, ito na ang iyong pang-apat na tiyuhin. Ma, hindi ko siya kilala at ayokong makilala siya. Malamig na tinitigan ni Alvin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, puno ng pang-aalipusta ang mukha nito. Alvin, huwag kang maging walang galang. Nakasimangot ang hugis-wilo na kilay ni Rosa. Nay, ang paggalang ay isang bagay na ibinibigay sa isang nakatatanda na karapat-dapat dito. Ang isang taong hindi patas ang pakikitungo sa kanilang mga juniors, sa anong batayan ko siya igagalang. Si Alvin ay winalis ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ng malamig at walang pakialam na tingin. Mula nang siya ay lumitaw, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi kailanman pinagsabihan ni Xander. Ang isang taong walang kinikilingan ay hindi karapat-dapat na maging senior niya. Pang-apat kuya, pasensya na, na-spoil ko si Alvin. Humingi ng tawad si Rosa sa lalaking nasa katanghaliang gulang. Third sister-in-law, naiintindihan ko. Hindi ko sinisisi si Alvin. Bumantong hininga ang nasa katanghaliang gulang na lalaki bago sinabing, kasalanan ko ang nangyari ngayon. Kung hindi lang sana ako biglang nakaramdam ng ganang makipagkita sa ikatlong hipag habang dumaan ako sa Fresh Breeze Town, hindi sana. Di bale, aalis na ako ngayon. Humingi ng tawad ang lalaking nasa katanghaliang gulang kay Alvin nang matapos itong magsalita, pagkatapos ay kinuha niya si Xander at umalis. Bago umalis si Xander, tinapunan niya ng malamig at walang pakialam na tingin si Alvin. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay may bakas ng mapanuksong ngiti ng panunuya. Bitek. 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 Mahigpit na kinuyam ni Alvin ang kanyang kamao. Ang ingay ng kanyang mga buto na nagkikiskisan sa isa't isa ay patuloy na tumutunog at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang uhaw na layunin ng pagpatay. Sa kanyang dalawang buhay, ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng gayong kahihiyan. Ang puot at puot na ito ay hindi mapagkakasundo. Maaga o huli, babayaran niya si Xander ng 100 ulit, 1,000 ulit. Hindi mahalaga kung sino si Xander, anuman ang kanyang pagkakakilanlan, katayuan, o ang relasyon sa pagitan nila. Bigla, na parang may naalala siya, tumangala si Alvin sa kanyang ina na may naiinip na ekspresyon. Nay, pupunta ako sa tirahan ni Grand Elder. Gusto kong makita kung ano ang kalagayan ni Dan. Alvin, susuportahan kayo ni nanay ni Kelly pauwi para magpahinga muna, sabi ni Rosa na may pag-aalala. Nay, alam ko ang mga sugat ko. Kailangan ko lang kumuha ng grade 9 gold injury pill mula kay Grand Elder at magiging maayos na ako. Ibalik mo si Kelly habang pinupuntahan ko si Dan at dinadala rin si Kelly ng grade 9 gold injury pill. Matapos huminga ng malalim, binitawan ni Alvin ang kamay ni Rosa at nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang dahan-dahan siyang naglakad palayo. Young master, sasama ako sa iyo, matigas na sabi ng dalaga.
Kelly, masunurin ka at umuwi ka na. Tumingin si Alvin sa batang babae na may seryosong ekspresyon. Saka lang tumango ang dalaga. Umuwi siya sa suporta ni Rosa. Pagkatapos lamang dumating ni Alvin sa tirahan ng Grand Elder at makakuha ng grade 9 gold injury pill mula kay Hylan ay bahagyang gumaling ang kanyang mga pinsala. Ngunit mabilis niyang napansin na ang mukha ni Hylan ay nagiging pangit sa pamamagitan ng segundo na nagpasindek sa kanyang puso. Grand Elder, kumusta ang mga sugat ni Dan? Dan! Nang sisigot pa sana si Hylan kay Alvin, isang figure ang sumulpot sa silid na parang hangin. Nang mapansin niya ang pagdidilim ni Dan, naging pangit ang kanyang ekspresyon. Tumingin siya kay Hylan at sinabing, Grand Elder, anak ko siya. Mabuti na lang at makapal ang balat at makapal na laman ng batang ito. Hindi naman nasugatan ang kanyang mga laman loob, ngunit halos mabali na ang kanyang dibdib, kaya natatakot ako na hindi na siya magtatagal. Napabuntong hininga si Hylan. Ano? Parehong nagbago ang mga mukha ni Alvin at 5th Elder Thomas. Grand Elder, may paraan ba para iligtas siya? Tumingin si Thomas kay Hylan. Nag-aapoy ang kanyang puso sa pagkabalisa. Mabubuhay siya kung bibigyan namin siya ng bone formation pill, ngunit ang tabletang ito ay nawala ilang taon na ang nakalipas. Nakita ko lang itong naitala sa ilang mga sinaunang libro. Umiling si Hylan na may ekspresyon ng kawalan ng magawa. Bone formation pill. Nang marinig niya ito, agad na hinanap ni Alvin ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor. Sa kalaunan, natagpuan niya ang panggamot na formula para sa bone formation pill. Tumingin si Alvin kay Hylan at nagsabi, Grand Elder, mayroon akong medicinal formula ng bone formation pill. Ang ganda! Tuwang-tuwang sabi ni Thomas. Pero huwag kang masyadong maagang magpakasaya. Ang bone formation pill ay grade 8 medicinal pill, kaya grade 8 alchemist pataas lang ang may kakayahang magpino nito. Kahit na mayroon akong medicinal formula, hindi ko ito kayang pinuhin. Napabuntong hininga si Hylan, ang pagkakaiba sa pagitan ng grade 8 alchemist at grade 9 alchemist ay parang pagkakaiba ng langit at lupa. Kasunod nito, tumingin si Hylan kay Alvin. Anak, sa loob ng 3 araw, maaari kang makipag-ugnayan sa iyong guro. Guru. Natarante si Alvin. Ang grade 7 alchemist teacher niya ay binubuo. Walang ganoong tao sa mundong ito. Napatawa na lang siya ng mapait. Grand Elder, ang aking guro ay lihim tungkol sa kanyang kinaroroonan. Pagkatapos ipasa sa akin ang mga formula ng gamot, umalis siya sa Fresh Breeze Town at wala akong paraan upang mahanap siya. Kung gayon, wala akong magagawa. Umiling si Hylan at bumaantong hininga. Grand Elder, hanggang kailan makakatagal ang anak ko? Tanong ni Thomas. 13 araw. Sagot ni Hylan. 3 araw. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Thomas. Masyadong maikli ang 3 araw. Iyan ay hindi sapat na oras upang ipaalam sa kanyang lolo. Grand Elder, mayroon bang anumang paraan upang pahabain ang kanyang buhay? Wala akong kapangyarihan. Umiling si Hylan. Baka may paraan ako, sabi ni Alvin bago tumingin kay Thomas. Ika-5 Elder, maaari kong subukang pahabain ang natitirang oras ni Dan ng 1 buwan, ngunit makakahanap ba ang lolo ni Dan ng grade 8 alchemist sa ganoong kaikling panahon? Matagal nang napagtanto ni Alvin na ang lolo ni Dan ay hindi ordinaryong tao, hindi nakakapagtaka kung makakapag-imbite siya ng grade 8 alchemist. Hindi ko na kailangan ng 1 buwan, kalahating buwan ay sapat na. Alvin, ikaw ang bahala. Tumalikod si Thomas at naglakad palabas, naiwan lamang ang kanyang huling pangungusap. Malinaw na nagtiwala siya kay Alvin nang walang kahit katiting na pagdududa. Kung mas naging ganito siya, mas nagigilty si Alvin. Anak, may paraan ka ba talaga? Tanong ni Hylan. Grand Elder, mayroon akong medicinal formula para sa isang uri ng medicinal liquid. Hanggat nakababad ang katawan ni Dan sa likido, mapapatagal nito ang sigla ng kanyang mga buto sa loob ng 1 buwan, sabi ni Alvin. Anong mga materyales ang kailangan? Kukuha ako ng bibilhin. Lumiwanag ang tingin ni Hylan.
Isinulat ni Alvin ang formula ng panggamot ng walang karagdagang abala, kasama ang mga sukat ng material na panggamot. Sa sandaling ito, wala siyang pakialam tungkol sa pagtatago ng anuman, at ito ay isang mababang antas ng panggamot na formula pa rin. Tiningnan ni Hylan ang formula ng gamot at hindi napigilan ang kanyang sarili na mapasinghap sa paghanga. Himala! Himala! Grand Elder, ikaw ang bahala. Matapos tapusin ang kanyang sinabi, kumuha si Alvin ng isa pang grade 9 gold injury pill mula kay Hylan bago umalis. Pagkatapos lamang maiuwi ang grade 9 gold injury pill at kumpirmahin na hindi malala ang mga pinsala ni Kelly saka siya nakahinga ng maluwag. Kung may nangyari kay Kelly, hinding-hindi niya mapapatawad ang sarili niya. Sa pagtulong sa kanya ng Origin Energy ni Rosa na matuno ang tableta, ang mga pinsala ni Kelly ay halos gumaling sa takip silim. Ang mga sugat ni Alvin ay mas malala, kaya kailangan niyang magpahinga ng ilang araw. Alvin, okay lang ba si Dan? Nang malaman niya mula kay Kelly na nasugatan din si Dan, nag-alala si Rosa sa mga pinsala ni Dan. Kung hindi dahil kay Dan, baka hindi na niya makikita ang kanyang anak sa buhay na ito. Nanay, magiging maayos siya, seryosong sabi ni Alvin. Naniniwala si nanay sa iyo. Tumango si Rosa. Nanay. Biglang tumingin si Alvin sa kanyang ina ngunit nag-atubiling magsalita. Gusto niyang magtanong tungkol sa ama na hindi pa niya nakikilala, ngunit hindi niya alam kung paano itatanong. Alvin, bumalik ka na at magpahinga, sasabihin sa iyo ni nanay ang mga gusto mong malaman bukas. Nakita ni Rosa ang mga iniisip ni Alvin. Okay. Tumango si Alvin bago bumalik sa kanyang silid para magpahinga. Nakahiga sa kanyang kama, tumingin si Alvin sa kisame. Nanlamig ang kanyang mga mata. Akala ko noong una, sa pag-unlad ng aking kasalukuyang paglilinang at sa aking kasalukuyang likas na talento, hindi man lang binabanggit ang Fresh Breeze Town, kahit na sa mga lungsod sa labas, hindi marami ang makakalaban sa akin. Ang Xander na iyon ay 21 taong gulang lamang, ngunit ang kanyang paglilinang ay umabot na sa ika-6 na antas ng yugto ng core formation. Kapag ginamit niya ang kanyang buong kapangyarihan, nagagawa niyang gamitin ang puwersa ng langit at lupa upang bumuo ng 8 sinaunang mammoth silhouette. Ngayon, kung hindi ko ginamit ang Spirit Serpent Movement Technique sa oras na iyon, ang kanyang likod ay unang pumatay sa aking palad. Sa sandaling ito, si Alvin lang ang nakaalam kung gaano siya kaina. Bagamat nagawa niyang pumatay ng isang first-level core formation martial artist nang wala sa swerte, wala siyang kapangyarihan laban sa ika-6 na level na core formation na si Xander. Kahit noong umatake siya gamit ang drawing sword arts ng buong lakas, madali itong napigilan ni Xander. Ang pagkakaiba sa cultivation sa pagitan niya at ni Xander ay parang bangin. Xander. Sa tuwing may isip niya ang pangalang ito mula ngayon, hindi mapipigilan ni Alvin ang kanyang sarili na magkaroon ng apoy sa kanyang puso at maglabas ng isang uhaw sa dugo na layunin ng pagpatay. Sa kauna-unahang pagkakataon, lubos niyang ninanais na pumatay ng tao. Ang pagnanais na ito ay isang bagay na hindi niya naranasan kahit sa kanyang nakaraang buhay. Pagkaraan ng ilang sandali, naisip niya si Dan. Sa totoo lang, mula pa noong una, kahit na tinanggap niya si Dan bilang isang maliit na kapatid sa ibabaw, medyo malayo pa rin siya sa kanyang puso. Kung tutusin, sa kanyang nakaraang buhay, siya ay pinagtaksilan ng kanyang matalik na kapatid, dahilan upang hindi siya madaling magtiwala sa isang tinatawag na kuya. Ngunit sa pagkakataong ito, si Dan, na walang pagsasaalang-alang sa kanyang sariling buhay, ay ginamit ang kanyang sariling katawan upang tulungan siyang harangan ang nakamamatay na pag-ataking iyon. Talagang naantig nito ang puso ni Alvin. Sa sandaling ito, talagang inisip niya si Dan bilang kanyang kapatid. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.